Mr. Silent Channel. Kabanata 1101 hanggang 1110. Boyuan Reorganization. Sinabi ito ng ginang, at ang mga anak ng pamilya Hong ay nagmamadaling naghiwa-hiwalay. Si Hua Xiangyu lamang ang napaboran ni Hua Yaling at nagawang manatili sa kanya. Oo. Agad na lumabas ang guard para imbitahan si Ye Wuyo. Hindi nagtagal, si Ye Wuyo, na mukhang matalino sa casual na damit, ay dahan-daang pumasok sa pribadong silid ng pamilya Hong. Nang makita niya si Hua Yaling, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sumaludo, nakilala ng pinuno ng pamilya Ye Wuyo, si Mistress Hua. Isa na ako sa inyo, sana. Napakabait ng ugali ni Hua Yaling, nandito si Master Ye sa oras na ito, kaya siguro nakapagdesisyon na siya. Tama si Nanay Hua. Hindi nag-atubili si Ye Wuyo na humanap ng upuan mag-isa. Ngumiti at sinabing, medyo nag-alinlangan pa ako noong una, ngunit pagkatapos kong makita ang pagganap ng Hong Dali mula sa iyong pamilya ngayon, sa wakas ay nakapagdesisyon na ako. Ibinenta ni Hong Dali ang gayong magagandang kagamitan ng walang puso, Ye Wuyo talaga bang nagpaplano ka na suportahan ang pamilyang Hong dahil dito? Anong nangyayari dito? Lola, bakit hindi ko maintindihan? Pinanlakihan ni Hua Xiangyu ang kanyang magagandang mata at nagtanong, nagbenta si Brother Dali ng napakagandang kagamitan, ngunit dahil sa ulo ng pamilyang Ye na ito ay nagpasya siyang suportahan tayo. Utuhang bata, mas mabuting tanungin ko si Master Ye na sabihin sa iyo. Tinapik ni Hua Yaling ang ulo ni Hua Xiangyu ng buong pagmamahal. Ito ba ang munting prinsesa na si Miss Hua Xiangyu? Sumulyap si Ye Wuyo kay Hua Xiangyu at mahinang sinabi, siya ay talagang kasing ganda ng mga chismis. Tito, pinagtatawanan mo ako. Nahihiyang ibinaba ni Hua Xiangyu ang kanyang ulo, bamulong siya, hindi mo pa sinasabi kung bakit. Haha, ang dali lang talaga sabihin. Tumingin si Ye Wuyo sa paligid at nakitang walang mga tagalabas sa paligid. Sinabi rin ni Hua Xiangyu, huwag mag-alala, walang monitoring device. Pagkatapos ay sinabi ni Ye Wuyo, kung wala akong malalim na pag-unawa sa Hong Dali, maaaring maging katulad ako ng ibang tao. Sa tingin ko na si Hong Dali, isang aliberga, ay ibinibigay lamang ang kanyang mabubuting bagay sa kaaway, at iisipin ko na siya ay isang tanga. Si Hua Xiangyu ay nakinig ng mabuti. Sa katunayan, sumang-ayon din siya sa mga salita ni Ye Wuyo. Tanga ba si Hong Dali? Tiyak na hindi. Ngunit dati. Napanood ko ang video ni Hong Dali na pumasok sa Elixir Pharmacy ng 5 o 6 na beses ng detalyado, at pagkatapos ay natuklasan ko, nakangiting sabi ni Ye Wuyo, hindi lang tanga si Hong Dali, napakatalino din niya. Sino ang kung trituhin mo siyang tanga, tiyak na malalaman mo na ikaw ang tanga sa huli. Haha, ang ulo ng pamilyang Ye ay napakahusay sa paghusga ng mga tao. Puri ni Hua Yaling. Kaya, nakangiting sabi ni Ye Wuyo, ang ganoong matalinong tao ay magdadrive ng ganoong mataas na kalidad na kagamitan at direktang ibebenta ito nang hindi ito iniingatan para magamit, nang hindi man lang nag-aalangan. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Sa tingin ko Miss Xiangyu ay dapat naiintindihan ko na. Magiging tanga si Hua Xiangyu kung hindi niya maintindihan sa oras na ito, ibig sabihin ay may mas mahusay na kagamitan si Brother Dali kaysa dito. Haha, matalino si Yar. Tumanggo si Hua Yaling, siya ay may mas mahusay na kagamitan kaysa dito. Ang aking maliit na anak ay hindi isang ignorante na tao. Kaya, tumutok tayo dito, dahan-daang sabi ni Ye Wuyo, naniniwala ako na pagdating ng tunggalian, ang pangwakas ang magiging pinakamahusay. Ang mananalo ay dapat ang pinuno ng pamilyang Hong. Kung gayon ang pagpili ay napakasimple. Kasabay nito, sa kabilang panig, sa manor ng pamilyang Hong. Na-customize namin dati ang isang diskarte na nakasentro sa Hong Dali. Pagkatapos ng 2 araw na ito, oras na para mag-ani ng isang batch. Xiaoyi, tinawag ni Hong Wigyu si Leng Xiaoye, sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa ni Dali sa nakalipas na 2 araw. Sumagot si Leng Xiaoyi sa holographic na komunikasyon, bumalik ka sa Master. Young Master, nitong 2 araw maliban sa pakikipaglaban kay Bei Yuanqing mula sa pamilyang Bei, wala akong ibang ginawa. Hindi pa niya alam ang tungkol sa paglalakbay ni Hong Dali sa eroplano ng kasiyahan syempre, walang saysay na malaman ito. Oh, stocks. Itong batang si Dali ay naglaro talaga ng stocks. Hinawakan ni Hong Wigyu ang kanyang baba at hinarap si Hong Jianye pagkatapos tingnan, bamulong si Hong Jianye, posible na ang mga stock ay isang breakthrough point. Nag-isip ng malalim si Hong Wigyu at nagtanong, kung gayon, Xiaoyi, anong mga stock ang binili ni Dali? Boyuan Shares, Lunging Investment at Bauti Process ang 3 stock na ito. Sumagot ng totoo si Leng Xiaoyi. Siyempre, hindi niya alam kung magkano ang binili niya. Ang pangunahing dahilan ay walang oras si Hong Dali para sabihin sa kanya. Okay, naiintindihan ko. Xiaoyi, mag-abala ka muna. Titingnan ko itong 3 stock. Nag-click si Hong Wigyu. Tumango. Okay, sir. Agad na ibinaba ni Leng Xiaoyi ang tawag. Boyuan Shares, Lunging Investment at Bauti Processing. Sina Hong Wigyu, Liu Yewei at Hong Jianye, silang 4 ay agad na nagbukas ng stock window at nagsimulang tumuon sa 3 stock na ito. Ang mga bahagi ng Boyuan ay malapit ng madilis dahil sa mga malalaking paglabag.
Isa-isang buod ni Hong Wigyo, ang Lanjing Investment ay dumanas ng regular na pagkalugi, at ang Baoty Processing ay may mahinang pagganap sa nakalipas na 2 taon. Walang espesyal sa tatlong stock na ito. Ay isa sa mga stock na medyo invasive. Madaling maunawaan na binili ni Hong Dali ang stock na ito dahil gusto niyang mawalan ng pera, ngunit ano ang dapat nating gawin? Binili ni Hong Dali ang stock dahil gusto niyang mawalan ng pera. Ngunit hindi maaaring isantabi lang ito ni Hong Wigyo kung tutuusin, ang walang talo na swerte ni Hong Dali ay nakaugat ng malalim sa puso ng mga tao, at lubos na natitiyak ni Hong Wigyo na may nakakagulat sa tatlong stock na ito. Wigyo, sa palagay ko, nag-isip ng mabuti si Hong Jianye, ang tatlong stock bang ito ay nasa kamay ng kaaway o nasa kamay ng ating mga kaalyado ng pamilyang Hong? Paano kung maaari nating gawing kaibigan ang mga kaaway sa pamamagitan ng stock? O upang pagsamahin ang relasyon sa pagitan ng mga kaalyado? Very feasible ang suggestion na sinabi niya. Nagliwanag ang mga mata ni na Hong Wigyo, Mutai, Liu Yewei at ng iba pa at sinabi nila, posible. Ngayon na mayroon kaming ideyang ito, pagkatapos ay ito na. Magsimulang maghanap. Hindi nagtagal, huminga ng malalim ang tatlo habang tinitignan ang nahanap na impormasyon. Sa katunayan, ang Hong Dali ay hindi gaanong mahiwagang. Ang tatlong stock na ito ay may maliit na kaugnayan sa mga tao o kaalyado. Ang lahat ng tatlong mga stock ay hindi nauugnay na mga industriya. Ito ay hindi tama, kakaibang sabi ni Hong Jianye, alam ko na bagamat alibughang si Dali, hindi biro ang kanyang swerte. Halos lahat ng alibughang ideya ay magagamit. Paano magiging walang silbi ang stock na ito? Hindi kaya tayo, ang paraan ng paghahanap ay mali. Siguro, ganoon nga, may naalala si Liu Yewei, naaalala mo pa ba kung paano nawasak ang Turkey Bookstore noong tayo ay nasa Earth? Tama, tumawa si Mutai, sino ang mag-aakala na gusto lang ni Dali na mag-aksaya ng pera at tuluyang nabangkarote ang Turkey Bookstore? Ibig mong sabihin, agad na naunawaan ni Hong Wigyo, ang aming kaaway na kumpanya, kasama ang tatlong kumpanyang ito. Kumpanya, ito ba ay isang kompetisyon? Ito ay napaka-posible. Tumango si Mutai. Magiging tanga ka kung hindi mo ito susuriin pagkatapos ng lahat ng usapan. Ang apat na tao ay nagsimulang mag-check kaagad, at hindi nagtagal pagkatapos lumabas ang mga resulta, ang apat na tao ay huminga ng malalim. Ang tatlong stock ay talagang kakumpetensya ng kalaban na kumpanya. Ang Boyuan shares, na tumutugma sa Starry Sky shares ng Beijia, ay nakikibahagi sa mga transaksyon sa real estate. Ang Lanjing Investment ay tumutugma sa Yunzhou Investment ng pamilya Zhu. Ang pagpoproseso ng mahalagang titanium ay ang pinakakawili-wili, at ito ay aktwal na tumutugma sa nominal na kumpanya ng pagmimina sa ilalim ni Liu Mengyi, ang doglegger ng pamilyang Bei. Sa totoo lang, kailangan kong aminin, bamantong hininga si Hong Jianye, ang swerte ng lalaking ito na si Dali ay kayang sirain ang lahat. Sinong mag-aakala na ang tatlong stock na binili ni Hong Dali na random ay magkakaroon ng ganoong gamit? Hahaha, mukhang tama na tama ang ginawa nating diskarte. Malakas na tumawa si Hong Wigyo, okay, dahil nandito tayong magkakapatid, kailangan nating gumawa ng isang bagay na malaki para mabilang itong sayang. Sa pagkakataong ito, magsimula tayo sa tatlong stock na ito. Sino ang apat na taong ito? Ang ganap na henyo sa negosyo sa mundo si Hong Jianye ay kabilang sa dog-headed military strategist. Ngayong mayroon na tayong malaking estratehikong patakarang ito, ang susunod na hakbang ay simulan ng dibisyon ng paggawa. Ang dibisyon ng paggawa ay napakasimple rin. Si Hong Wigyo ang namamahala sa Boyuan shares, si Muti ang namamahala sa Lanjing Investment, si Liu Yewei ang namamahala sa pagproseso ng titanium, at si Hong Jianye ay gumagawa ng mga mungkahi. Hindi kalabisan na sabihin na ang kombinasyon ng apat na tao ay ganap na walang talo sa merkado. Naniniwala ako na hindi magtatagal upang baligtarin ang industriya ng kabilang partido. Anong pinag-aaralan mo? Masaya ka ba? Kakagawa pa lang nilang apat ng estratehikong plano nang umalingaw ang boses ni Hua Yaling. Siya ang bumalik mula sa pag-unblock ng kumperensya, sa pagtingin sa iyong mga ekspresyon, mayroon bang magandang pag-unlad? May magandang pag-unlad, ginang. Nakangiting sabi ni Hong Wigyo, tatlong stock ang binili ni Dali noon. Pagkatapos ng maingat na inspection, nalaman namin na mga kakumpetensya sila ng kumpanyang pag-aari ng aming kaaway. Handa kaming harapin ito ng matindi. Pananalapi ng kalaban. Oh, ganito ba? Lumiwanag ang mga mata ni Hua Yaling at mapilit niyang sinabi, tingnan ko. Pagkaraan ng 2 minuto, nakahinga ng maluwag si Hua Yaling, Dali, mahal ko, totoo. Hindi tulad ng mga ordinaryong tao, nakakamangha. Haha, nakakamangha. Ngayong alam na niya ito, si Hua Yaling ay hindi nag-aalangan na tao, kaya diretso siyang nagpasya, bibigyan kita ng 100 bilyon, sapat na ba para bigyan ang tatlong kumpanyang ito ng maraming problema? Sapat na iyon. Tumango si Hong Wigyo, ngunit may isa pa. Kailangan nating maging shareholder ng tatlong kumpanyang ito, lalo na ang Boyuan shares, na malapit ng ma-delist. Hindi yun problema, simple. Sinabi ni Hua Yaling, aayusin ko ang mga tao na ilagay ka. Ang isang maliit na stock ng Boyuan ay hindi maglalakas loob na makipag-ayos sa aming pamilyang Hong.
Kaya't sa umaga ng susunod na araw, Sheng Longxing may isang pangunahing balita sa stock market ang mga bahagi ng Boyuan, na malapit ng madilist, ay nag-apply para sa isang suspensyon sa pangangalakal. Ang dahilan ng pagsususpend ay ang kumpanya ay malapit ng magpalit ng mga shareholder at naghahanda para sa muling pagsasaayos. Sa forum ng Boyuan Shares. Excuse me, napakalaking plus. Malapit nang masuspend ang Boyuan Shares para sa pagwawasto, at sabay-sabay napapalitan ang mga shareholders. Suspendido ang trading, ha. This time, tataas ito ng husto. Holy shit, totoo ba? Ito ay tiyak na isang malaking plus, natatakot ako na hindi ako makatakas na may 10 tabla. Hindi lang 10 board, sa tingin ko, mahigit 20. Ang suspension at reorganization ang talagang pinakamalaking benepisyo. Kabanata 1120 Hongdali, ang Stock God. Super Seminary, Class 18 ng Body Refining Department. Gusto kong magpakilala ng bagong kaklase sa iyo. Sa oras na para sa klase, kumaway ang instructor na si Jinx sa pintuan, welcome Krisnata. Nang matapos siyang magsalita ay dahan-dahan siyang naglakad palabas ng pinto. Pumasok ang isang napaka-espesyal na babae. Ang batang babae ay mukhang mga 18 o 19 na taong gulang. Nakasuot siya ng pulang metal na baluti at halatang napakalakas. Mayroon din siyang 2 mahabang matulis na sungay sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Ang kanyang balat ay lavender, at ang kanyang mga mata ay halos parang snake eyes. Halatang hindi siya mukhang ordinaryong tao. Lahat ng mga mag-aaral sa ibaba ay na-curious, ang bagong kaklase na ito ay tila hindi tao. Ang kanyang pangalan ay Krisnata. Nagtatapos ito sa isang tore. Baka dragon. Sa tingin ko ito ay halos pareho. Sa pangkalahatan, ang mga taong may ganitong pangalan ay dapat ang angka ng dragon. Ang dragon na apoy ay tinatawag na isang tore, ang dragon sa lupa ay tinatawag na Esa, ang dragon ng yellow ay tinatawag na isang mo, at ang dragon ng hangin ay tinatawag na Ao, iyon lang. Oo nga naman, nakangiting sinabi ng instructor na si Jinx, si Krisnata ay mula sa angka ng Yanlong, at siya ang pinaka-talented sa angka ng Yanlong. Ayon sa kanilang pinuno ng angkan, si Krisnata ang pinaka-promising na kandidato para maging bagong henerasyon ng Flame Dragon King. Palakpakan ang lahat. Ang Flame Dragon King ay hindi isang ordinaryong pag-iral. Lahat ng tao sa klase. Pinalakpakan siya ng mga kaklase. Okay, Krisnata, sinenyasan siya ni Jinx na magpakilala, ipakilala ang iyong sarili sa lahat ng mga bagong kaibigan. Okay, medyo nahihiyang sabi ni Krisnata, huminga siya ng malalim, at pagkatapos ay malakas na sinabi, hello everyone, my name is Krisnata. Ako ang taong gustong maging Super Dragon. Hindi, Dragon. Ako yung taong gustong maging Super Dragon. Nako hindi. Isa itong Dragon. Nang marinig ito, ang mga estudyanteng naruroon ay natigilan saglit, at pagkatapos ay nagtawanan. Talagang sinabi niya na magiging Super Dragon siya. Hahaha, tawa ako ng tawa. Napakagaling ng batang ito. Nakakatuwa, gusto ko. Don't tell me, ang ganda niya talaga, di ba Princess Yanlong? May future siya, I wonder kung may boyfriend na siya. Hinawakan niya lang ako. Nagtawanan ang mga estudyante sa ibaba. Medyo nawala ng malay si Krisnata. Dahil dito, habang nagtatawanan ang mga estudyante, isang dagandong na nakakabasag ng lupa ang biglang tumunog, holy crap. Holy crap Ang dagandong na ito ay parang kulog, at ang buong klase ay natigilan. Paglingon niya, nakita niya na si Gu Feifei ang may hawak ng laptop ni Hongdali doon at umuungal. Ang mga share ng Boyuan ay talagang sususpindihin ang pangangalakal, muling ayusin at baguhin ang mga shareholder. Damn it, Dali, tiyak na maswerte ka. Ang mga bahagi ng Boyuan ay talagang sususpindihin at muling isa sa ayos. Nang marinig ang kapana-panabik na balitang ito, nagulat ang buong klase, kasama na ang bagong estudyanteng si Krisnata. Walang masyadong alam si Krisnata tungkol sa stock market ng Shenglong Royal Family. Nagulat lang siya sa malakas na boses ni Gu Feifei. At iba pang estudyante. Ngunit huwag isipin ito. Ang Hongdali ay orihinal na bumili ng 800 milyong shares ng Boyuan Shares. Mahigit 1 milyong kamay ang nascan. Sa pagkakataong ito ay sinuspinde at inayos ang pangangalakal, ano ang ginagawa ng taong ito? Kumakain siya ng pang-araw-araw na limitasyon araw-araw. 5% sa isang araw ay 40 milyon. 40 milyon. Dapat may alam kang inside information. Sumugod si Gu Feifei at sinakaw ang leeg ni Hongdali, sabihin mo sa akin, ano pa ang alam mo? Kung hindi mo sasabihin sa akin, sesekelan kita hanggang sa mamatay. Krisnata, natigilan ako, masyadong fierce tong babaeng ta. Mas mabangis kaysa sa mga dragon, tama ba? Ubo, halos malagutan ako ng hininga, namula ang mukha ni Hongdali nang kinurot siya, noon, balak kong sirain ang pamilya. Sabihin mo dali. Mabangis na sinabi ni Gu Feifei, ikaw ay hindi mo ba alam na ang mga bahagi ng Boyuan ay sususpindihin at muling ayusin? Paano ko nalaman? Umubo ng husto si Hongdali, kakaibang tanong niya, gusto ko lang mawalan ng pera. Ano ang ibig sabihin ng pagsususpind at pagbabagong ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo.
Sa oras na ito, ang mentor na si Jinx ay tumingin kay Hong Dali na parang Diyos ng kayamanan, ano ang ibig sabihin ng pagsususpend at muling pag-aayos. Nangangahulugan ito na ang kumpanya ay nagsuspend ng kalakalan dahil sa malalaking pagbabago, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang pangangalakal pagkatapos ng lahat ng pagsasaayos. Sa pangkalahatan, ang presyo ay tataas pagkatapos ng pagpapatuloy ng kalakalan. Ang halaga ng pagtaas ay depende sa kung gaano kalaki ang lakas ng kumpanya ay bumuti pagkatapos ng muling pagsasaayos. Pinagsisisihan niya ang lahat ngayon. Ito ay berde, bakit ka nahuhumaling sa pagbebenta ng stock na ito sa unang lugar? Tapos na, wala nang chance. Holy crap! Tataas ba ang limitasyon ng presyo pagkatapos ng pagpapatuloy ng pangangalakal? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali sa takot sa isang iglap, at ang kanyang ilong ay halos umagos. Lumabas, tapos iyong mga stock na binili ko. Tumaas ito ng 40 milyon sa isang araw, at mayroon itong 400 attribute point. Diyos ko, papatayin kita. Kahit mahigit 1 bilyon ang nagasto sa nagdaang unblock ang conference, hindi ko pa rin kayang tiisin ang ganyang toss, let me go. Fei, malakas na sigaw ni Hong Dali, na suspend na ba ang kalakalan ng Boyuan shares ngayon? Kailangan kong ibenta agad ang stock. Ibenta ito. Gusto kong sayangin ang pamilya ko para hindi kumita. Damn, anong klaseng logic ito? Ayaw ng kumikitang stock, lugi lang. Hindi mo naman gagawin ito kung marami kang pera, diba? Hindi pa, sususpendihin ang kalakalan sa hapon. Nagmamadaling sumigaw si Jinx mula sa gilid, hindi pa nasuspend ang kalakalan, ngunit ang presyo ng stock ay hindi pa bumaba sa limitasyon. Sa sandaling sinabi niya ito, umungol si Gu Fei, dali, ganito ka bastard, ano ang gagawin mo? Gusto mong magbenta ng napakagandang potensyal na stock. Kalokohan, mamamatay ka kapag hindi mo binenta. Kaya mo ba kung hindi mo ibebenta? Sa sandaling marinig nila na ibebenta ni Hong Dali ang mga stock, lahat ng mga estudyante sa klase ay lihim na nagbukas ng kanilang mga computer campaign, sigurado silang bibili hanggat kaya nila sa oras na ito. Kung hindi ka bumili ng mga stock na tumataas, ikaw ay isang tanga. Si Mentor Jinx ang pinakamapagpasya. Agad niyang niliquidate ang lahat ng stocks na hawak niya, at saka nanatiling nakatitig sa Boyuan shares ngayon ay handa na ang suka, naghihintay na lang sa mga alimango. Ano ang lower limit ngayon? Let me see. Tumingin si Hong Dali sa lower limit. Well, 5 at 8 dolyar, hindi masama. Desidido niyang inilagay ang lahat ng higit sa 800,000 shares sa mas mababang limitasyon ng sabay-sabay, iyon na. Sa pagkakataong ito, agad na sumabog ang Boyuan shares. Tingnan. Ito ang ritmo ng pangunahing puwersa na naglilinis ng mga kalakal. Hindi ba't sinabi nilang sususpendihin nila ang pangangalakal? Hindi kaya sila titigil. Tapos na. Balak ko sanang kumita, pero ito ang ritmo ng pagputol ng laman ko. Mga kapatid, ibenta na agad ang stocks. Huli na. Anong uri ng pangunahing puwersa ang nang-ahas na gawin ito? Magmadali, huwag mag-atubiling. Ang mga maliliit na retail investor sa stock market ay nagsimulang magbenta ng kanilang mga stock. Walang paraan sa paligid nito. Ano ang ibig sabihin ng mahigit 800,000 kamay ni Hong Dali? Nangangahulugan iyon na ang lahat ng mga share na napresyuhan na sa mataas na presyo ay agad na kinuha, at pagkatapos ay ang presyo ng stock ay nahit sa limitasyon ng Hong Dali. Ang mga closing order ng higit sa 800,000 lot ay bumaba sa limitasyon. Sino ang hindi malilito pagkatapos makita ito? Kaya sa oras na ito, nataranta ang lahat ng retail investor na may hawak ng Boyuan shares, at lahat ay naglalagay ng kanilang share sa lower limit price. Lahat, tayo na. Sa loob ng super seminary. Masasabing lahat ng mga kaklase ni Hong Dali ay mayayaman. Sino ang walang milyon o 10 milyong baon? Walang sino man ang magiging tanga na hindi maging isang foodie pagdating sa isang magandang pagkakataon. Ayos ka na parang baliw. Sa huli, ang iba pang mga stock ni Jinx ay umabot ng humigit kumulang 10 milyon, at naliquidate niya ang lahat ng kanyang mga stock at bumili ng Boyuan shares. Ngayon ay kailangan na lang niyang hintayin ang suspension at reorganization, ibig sabihin ay naghihintay siyang mangolekta ng pera. Dahil dito, ang mahigit 800,000 shares na naibenta ni Hong Dali ay agad na inagaw ng kanyang mga kaklase sa mahigit 300,000 shares. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang oras na ito ay nagdulot ng gulat sa mga retail investor, at ang mga stock na bumagsak sa kanilang limitasyon ay patuloy na itinutulak. Hindi magalang si Gu Fei sa pagkakataong ito, ayaw niyang mapabura ng iba, ngunit hindi ibig sabihin na siya ay tanga. Ang ganitong uri ng pagkakataon upang kumita ng pera batay sa kanyang mga kakayahan ay hindi madalas dumating, kaya ginastos din niya ang lahat ng kanyang kayamanan, na halos 4 milyon, full warehouse Boyuan shares. Sa isang sandali, lahat ng estudyante sa klase ay nagkaroon ng buong Boyuan shares. Higit sa 10 milyon, mas mababa sa ilang milyon. Umupo at maghintay para sa pagpapahalaga. Sa kabilang banda, ang Hong Family Manor. Sa loob ng Economic Control Building. Pinanood ni Hong Wigyo at ng iba pa ang mga pagbabago sa stock market at sa lalong madaling panahon na tuklasan na ang Boyuan shares ay bumaba sa limitasyon sa isang iglap.
Sinisikap ni Dali na mag-aksaya ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng lahat ng mga stock ng direkta sa mas mababang presyo ng limitasyon. Malakas na tumawa si Hong Jianye, ang munting bastard na ito, sa paggawa nito, direktang dinala niya ang presyo ng stock sa mas mababang limitasyon. Grabe, Dali. Either wag mong gawin, or it's a big deal. Napangiti din si Hong Wigyu at umiling, hindi ko man lang inaasahan ang hakbang na ito, direktang ibababa nito ang stock sa limitasyon. Kung bibilhin natin muli ang lahat ng mga stock na ito. Hehe, sobrang panik. Kaagad, higit sa 1 milyong mga order ang isinara, higit sa 500 milyon. Kung gayon ano pa ang hinihintay mo, nakangiting sabi ni Liu Yewei, just take it decisively, this is a big deal, napakaraming shares noon. Hindi madaling tanggapin ito. Okay, simulan na natin. Pinindot ni Hong Wigyu ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay, laro muna natin siya. Kaya, siya ay pinigilan ng higit sa 1 milyong mga kamay. Ang humihingal na Boyuan shares ay nagsimulang kainin ni Daswang ng mabilis. Sa simula, ang foodie ay parang higanteng balyena na lumulunok ng tubig. Mahigit sa 1 milyong kamay ang kinain sa loob lamang ng ilang kisap mata, at pagkatapos ay nagsimula na siyang mamili hanggang sa maabot. Smash ito, pindutin ang presyo ng direkta sa limitasyon, at seliwan ang order ng 500,000 lot. Kinalas ni Hong Wigyu ang kanyang kurbata sa Pononibik, seal the price limit at 6.41. Damn it, ang malaking order ngayon ay talagang malaki. Xiao, ha. Kaya, ang higit sa 1 milyong order ng Boyuan shares na nahulog sa limitasyon ay kinain ng wala pang 30 segundo. Pagkatapos nito, ang kurba ng stock ay nagsimulang tumaas ng diretso, sa buong paraan. Ang lahat ng maliliit na nakakalat na chips ay kinuha, at ang kurba ay patuloy na sumulong ng mabilis. Sa oras na ito, nagsimulang mabaliw muli ang Boyuan shares. Holy crap! Nagsisimula ng maging gaaman ang dealer. Lahat, magmadali at pumasok. Ito ay dapat na isang daye ng dealer. Kung ito ay huli na, ito ay huli na. Oo, maaari kang pumasok kung gusto mo. Bilasan mo, dahil kapag nasuspend ang trading, hindi ka makapasok kung gusto mo. Oo. Kaya lang, pagkaraan ng 2 minuto, ang Boyuan shares ay tumama sa pang-araw-araw na limitasyon, na nagsasara ng mga order na 580,000 lot. Kabanata 1103 Kemengmeng. Wahahahaha. Ito ang gusto nating epekto. Nagtawanan at nagpalakpakan ang apat sa Hong Wigyu, astig. Kumita tayo ng 10% bago ang reorganization. Ngayon lang ba ang batch na ito, pwede ba tayong kumita ng mahigit 80 milyon? Talagang higit pa, nakangiting sabi ni Hong Jianye, pagkatapos ng restructuring, dapat mapataas natin ang presyo ng 10% araw-araw. 5, at that time, at least quadruple ang stock price natin. Sa dami ng chips, kung quadruple, aabot na sa mahigit 3 billion. Parang ibibigay. Ang ganoong transaksyon lamang ay kumita ng netong kita na higit sa 3 bilyon. Ang pera na ito ay talagang napakahusay na kumita. Oo naman, sikat na sikat ang pakikipag-hangout kasama si Dali, tuwang-tuwang tinanggal ni Muti ang mga butones sa kanyang kwelyo, at pagkatapos ay gamaan ang pakiramdam niya, kung kukuha pa ako ng ilang board, kung ang presyo ng stock ay direktang itataas sa 50 yuan, mas magiging maganda ito. Hindi, tumawa si Hong Wigyu, okay, mga kapatid, tayo ay magdiwang. Sa klase ni Hong Dali, lahat ng mga estudyante ay nakatitig sa screen ng computer, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Ang mga pagbabahagi ay talagang tumama sa pang-araw-araw na limitasyon sa napakaikling panahon. Ang limitasyon ng presyo ay umabot na sa limitasyon. Direkta mula sa 5 yuan at 8 hanggang 6 na yuan at 4. Ano ang konsepto na iyon? Ibig sabihin, sa loob lang ng 2 minuto, tumaas ng 10% ang asset ng lahat. Ang 10 milyon ay naging 11 milyon, ang 30 milyon ay naging 33 milyon. Ang pera na ito ay napakadaling kumita, at ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ng suspension at reorganization, kahit ilang boards o higit pa sa 100 lahat ng boards ay walang problema. Sa oras na iyon, baon lang ang baon ng lahat, okay. Ito, nakakamangha talaga. Napatulala si Gu Feifei, Dali, isa kang alibughang talaga. Ni hindi mo gusto ang ganoong kalaking pera. Ako ay isang aliberga. Walang pakialam si Hong Dali, hayaan akong maghintay at tingnan kung alin ang mas mahusay. Ahem, ubo. At iba pa. Ayusin natin itong bagong kaklase sa tabi mo, wala pa ba siyang kwarto sa dormitoryo? Sa sandaling handa ka ng matulog sa dormitoryo ng super seminary.
Ang bawat silid ay ganap na may tatatak, at talagang imposibleng pilitin ang iyong pagpasok at mostiyahin ang sinuman. Kaya walang problema sa mga lalaki at babae na magkasamang natutulog kasama si Gu Feifei dito, walang maglalakas loob na magkaroon ng anumang iba pang ideya. Kaya diretsyong inayos ni Jing si Chris Nata sa kwarto ni Hongdali. Hiniling mo sa akin na kumita ako ng 10% ng aking pagsusumikap sa sandaling ito, kaya kailangan kong magbigay ng ilang mga benepisyo, hehe. Kaya medyo namula si Chris Nata, naglakad papunta sa Hongdali, medyo kinakabahan, at sinabing, hello. Ako si Chris Nata, ang dragon na gustong maging super dragon. Please take care of me. Hello, ang pangalan ko ay Hongdali. Nakangiting bati ni Hongdali na tinitigan ni Gu Feifei ang screen ng laptop at bangulong, ang cute na dragon, tawagin na lang kitang Kemengmeng mula ngayon. Namula ang mukha ni Chris Nata, paano mo nalaman na ang palayaw ko? Ang cute. Kaya lang, may isa pang kagandahan sa dormitoryo ni Hongdali, isang dragon beauty. Sa oras na ito, naalala din ni Hongdali ang sinabi noon ng Colorful Dragon King na si Dicky tungkol sa kung paanong ang mga Dragon King ng ilang malalaking Dragon Clan ay matagal nang hindi nagpakita. Kaya ilang beses ko pang tinignan si Kemengmeng. By the way, Kemengmeng, tingnan mo ng maigi. Medyo maganda pa rin siya, plus may aura siya sa pagiging first genius girl ng Yanlong clan. Well, ang malakas na partido. Okay, students. Sa oras na ito, malapit nang matapos ang klase. Pumalakpak ang mga kamay ni Instructor Jinx at sinabing, marami nang natamo ang lahat ngayon, kaya't natapos na ang klase sa umaga. Dagdag pa rito, may kailangan akong ipahayag. Bukas ay mag-rouse kami ng trial course. Ang lokasyon ng pagsubok ay ang hometown ng Chris Nata, ang planetang Yanyang kung saan nakatira ang angkan ng Yanlong. Pagdating namin doon, maaari naming tunawin ang lahat ng iyong natutunan na Yanlong. Matibay pa rin ang iyong natutunan. Mga kalaban, para patunayan ito na para sa klase na ito ay magtipon tayo sa oras ng 10:00 ng umaga at pumunta sa planeta ng Yanyang. Naghiyawan ang lahat. Ngayon ay isang malaking ani. Hindi banggitin ang 10% na kita sa mga stock, bukas ay ang pinakakagiliw-giliw na pagsubok na kurso. Sa trial course na ito, magagamit ng mga mag-aaral ang martial arts at iba pang mga bagay na kanilang natutunan sa Super Seminary. Sa isang settlement ng Flame Dragon Clan, magiging kawili-wili ang pakikitungo sa Dragon Clan kung maganda ang relasyon, maaari mong ibalik ang mga miyembro ng Dragon Clan upang maging mga Dragon Knight, na isang bagay na lubhang kapana-panabik. Kaya't bumalik ang lahat sa kani-kanilang dormitoryo para maghanda para sa biyahe bukas. Ang kabilang panig ng Super Seminary. Si Bei Yuanqing, na hindi pa nakakabawi ng kanyang ari, ay nag-iisa sa dormitoryo at nakikipag-video call sa isang tao. Kuya, si Hongdali at ang kanyang klase ay pupunta na sa Yanyang Planet, kung saan nakatira ang Yanlong Clan. Magandang pagkakataon ito para kumilos. Tiningnan ni Bei Yuanqing ang figure sa video call at bangulong, sa palagay ko ay hindi posible na pumunta ang iba, kaya walang pagkakataon na kumilos. Ngunit iba ka, kapatid, tiyak na papatayin ko siya upang masiyahan ang puot sa aking puso. Ang taong tinatawag ni Bei Yuanqing ay walang iba kundi isang henyo mula sa pamilyang Bei, si Bei Shihui, isang dalubhasa sa pang-4 na antas sa Star Realm. Huwag kang mag-alala, papatayin ko siya. Ang aming pamilyang Bei ay nawala ng napakalaking tao. Si Bei Shihui sa video ay same time na nagsabi, nga pala, ibigay mo sa akin ang lahat ng kanyang impormasyon, huwag mag-iwan ng anumang impormasyon sa kanya. Inalis. Well, okay. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Bei Yuanqing, at pagkatapos ay nagsabi, maaari siyang mag-transform sa isang Starry Sky Knight, maaaring kontrolin ang iba't ibang elemento, at may kakaibang kasanayan na tinatawag na second gear, na maaaring magpakawala ng higit sa 10 beses ang lakas. Kaya pakiramdam ko ay hindi matalino na labanan siya ng direkta. Ang pinakamahusay na paraan ay patayin siya habang hindi siya pinapansin. Naiintindihan ko, tumango si Bei Shihui at sinabing, paborito ko. Isa itong assassination. Okay, maghahanda ako ngayon. Pupunta ako sa Yanyang Planet para maghanda. Haha, kung kikilos ka, tiyak na mamamatay si Hongdali. Naisip ni Bei Yuan na malapit nang umatake si Hongdali. Medyo masaya si Qing. Hindi kataka-taka na masaya siya at sigurado. Bei Shihui, isang pang-4 na antas na powerhouse sa Star Territory, hindi ito masyadong kakaiba. Ang tunay na makapangyarihan ay ang kanyang kakayahan. Pagbabagong Soul Stone. Maaaring mag-transform sa anumang nakikita niya. Isang tao, hayop, o kahit isang palamuti. Kung maaari pa siyang maging isang maliit na insekto at manatili sa katawan ng target. Sa sandaling maabot ng target ang tamang lugar, maaaring agad na lumitaw si Bei Yuanqing sa tabi ng target at papatayin siya ng isang strike. Sa makatuwid, sa buong pamilya ng Bei, ang pinakamalakas ay ang pinuno ng pamilya, si Bei Mingxian, at ang pinakakinatatakutan ay tiyak na si Bei Shihui. Sa kabilang panig ng Super Theological Seminary, sa loob ng Foreign Relations Branch. Sa totoo lang, ang nakaraang pakikipaglaban kay Bei Yuanqing ay nagpalungkot kay Lucifer. Isipin kung kailan siya nagdusa ng ganoong malaking kawalan mula sa pagsilang hanggang ngayon. Hinaharang sa classroom at binugbog.
Kung hindi dumating si Hong Dali sa oras, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ito ay labis na nagagalit kay Lucifer. Talagang naglakas loob si Lola na kumatok sa pinto, sabi ni Lucifer na may benda sa braso at namumula ang mukha niya sa galit, kanina pa ako nababaliw, pero ang lakas ng loob mo, tama. How dare you bully me and the people around the young master? Go to hell. Sinabi niya at nagsimulang magsulat, lahat ng mga kaaway ng young master at ako ay sisulat ng kasawian at hindi na muling magkakatawang tao. Ang sinumang maglakas loob na kumilos laban sa atin ay hindi kailanman papayagang gumawa ng anuman. Exception. Matapos isulat ang malisyosong sumpa na ito, kinuha ni Lucifer ang lighter at direktang sinunog ang papel. Sa opisina ng dekano ng Super Seminary. Nakakatakot na kapangyarihan ng sumpa. Si Dean Fergus, na umiidlip, ay biglang nagising, bumangon sa kama, at dumungaw sa bintana. Ang isang malakas na kapangyarihan ng sumpa ay kumalat mula sa sangay ng mga kamag-anak, ang sama ng loob ay napakalakas, hindi ko alam kung sino ang magiging malas. Ngunit para sa panig ni Hong Dali, bumalik si Hong Dali at ang tatlo pa sa dormitoryo. Si Chris Nata, na kilala rin bilang Miss Kemengmeng, ay medyo napigilan pa at bumulong, well, I'm sorry for disturbing you. Please forgive me, hindi kita iistorbahin. Hindi mahalaga, umupo si Gu Feifei sa kama, kinuha ang computer at nagpatuloy sa pagbabasa ng mga stock, nanonood lang ako ng mga stock, kaya hindi ako makaabala. Ang Gu Feifei ay isang malaking stock. Mahiwaga, natural na alam ni Hong Dali. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay nagtanong, Feifei, pumunta tayo sa kinaroroonan natin kahapon. Magsaya tayo ngayon. Natural na alam ni Gu Feifei ang tungkol sa enjoyment plane kahapon. Ito ay isang napakamahiwagang lugar, kaya't nagtanong si Gu Feifei, Feifei, oh. Paano ako magsasaya? Gusto mo bang maging banker? Ang mga mata ni Hong Dali ay puno ng mahiwagang liwanag, pumunta doon ngayon at hilingin sa iyo na maging taga-bangko at magkaroon ng magandang oras. Maging taga-bangko. Nakakatuwa. Kahit sino daw na naglalaro ng stock ay ayaw maging bankero. Direktang tumango si Gu Feifei, okay. Kaya ano pang hinihintay mo? Fair na. Anyway, kumita ako ng malaki sa Hong Dali ngayon, kaya Gu Feifei masaya pa rin akong makipaglaro sa kanya not to mention being a banker in the stock market, super enjoyable. Saan ka pupunta? Maingat na humingi ng payo si Kemengmeng mula sa gilid, maaari mo ba akong isama? Walang problema. Tumawa si Hong Dali, sabay-sabay nating gawin ito. Pagkatapos ay inilabas ang eroplano ang pinto, isang alibughang anak, isang babaeng Tyrannosaurus at isang tunay na babaeng dragon, pagkatapos ay tumungo sa eroplano ng kasiyahan. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa enjoyment plane, kung saan naroon si Hong Dali bago tumawid, at ang sistema ay sabay-sabay na nagbigay ng side mission. Ang host ay pumunta sa eroplano ng kasiyahan, ang side mission ay inilabas, mangyaring maghintay. Side mission 1, mabuting tao at mabubuting gawa, hilingin sa host na gumawa ng mabuting gawa, mission reward, 12 ng mga achievement point. Side mission 2, matataas na bundok at umaagos na tubig, mas maraming pagkakaibigan. Kung mas marami kang mabubuting kaibigan, mas magiging maganda ang iyong buhay. Mission reward, 12 ng mga achievement points. Side mission 3, ang mga tao ay umaasa sa mga damit, pagkain, damit, pabahay at transportasyon ng 4 na pangunahing punto sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Bihisan ang iyong sarili ng maayos at ibigay ang iyong sarili at ang iyong mga tagasunod. Bumili ng 2 set ng magagandang damit, gantimpala sa misyon, 12 ng puntos ng tagumpay. Kabanata 1104, Pagtulong kay Lolo. Well, isang simpleng gawain, 30 puntos ng tagumpay. Walang gaanong pakiramdam si Hong Dali tungkol dito. Alam na alam niya ang likas na katangian ng system ang mga nakatagong gawain ng susi sa pagkuha ng mga puntos sa tagumpay. Sa pagkakataong ito, direkta siyang nagpakita sa villa na binili ni Hong Dali. Kung pag-uusapan, napaka-convenient ang pinto sa mukha. Hong Dali at Gu Feifei minsan akong nakapunta dito, at nas-anay na ako, pero medyo iba si Chris Nata bilang miyembro ng Flame Dragon Clan, hindi lang napigilan ang lakas ko pagkapunta ko dito, pero nagbago rin ang itsura ko. Sa oras na ito, si Kemengmeng, siya ay may naglalagablab na pulang alampay na mahabang buhok, puti ng nyebe na balat, isang pares ng magagandang malalaking mata, at ang mga ginintoang mag-aaral ay nagpapakita ng kaakit-akit, lalo na kapag kasama ang kanyang bahagyang nahihiya na ekspresyon. Ang ganda. Eto. Tumingin si Kemengmeng sa paligid, naramdaman ang pagkakaiba ng kapaligiran, at medyo natakot, may panganib ba? Huwag kang mag-alala, napakaligtas dito. Casual na sagot ni Gu Feifei. Pagkatapos sabihin ang isang bagay, desididong inabot niya, bilis, hindi na ako makapaghintay. Ang tanging bagay na nakapagpapagod sa kanya ay ang pagsasanay sa paglilinang. Direktang nagsimulang magbukas ng account si Hong Dali sa computer, huwag kang mabalisa, magbubukas muna ako ng account. Ang proseso ng pagbubukas ng isang account ay natural na walang sinasabi, kaya pagkatapos ng halos 10 minuto, ibinigay ni Hong Dali ang account sa kanya. Okay, naglagay ako ng 1 bilyon, maaari mong laruin ang anumang gusto mo, huwag mag-alala tungkol sa kumita o mawala ng pera.
Walang pangangailangan na gumastos ng pera dito, kaya walang problema na kumita ng pera sa pamamagitan ng paglalaro ng stock. Ang parehong ay hindi maaaring sabihin para sa Shenglongxing. Kung si Gu Feifei ay kumikita ng higit sa 10 o 2 bilyon sa loob ng ilang araw bilang isang bankero, ang Hongdali ay kailangang tumama sa isang pader. Siyempre, ganap na binabaliwala ni Gu Feifei ang mga ideya ni Hongdali. Tiningnan niya ang account ng may maningning na mga mata at ulong, napakasaya para kay Lola. 1 bilyon. Sa pagkakataong ito ay makakapagsaya na rin ako sa wakas. Nakita ni Kemengmeng na kawili-wiling nag-uusap ang dalawang tao, at walang pakialam sa pagbabago ng kapaligiran. Epekto sa kanya. Nagtipon-tipon din sila sa paligid. Kaya't sinimulan naming makita kung paano itinatapon ni Gu Feifei ang stock market. Kung ano ang galing ni Gu Feifei, bukod sa pakikipaglaban, siguradong stocks ang iba. Siya ay nagsimulang pumili ng mga stock muna. Kung gusto mong mamuhunan sa mga stock, kailangan mong pumili ng mga stock na may maliit na cap. Ano ang mga stock na may maliit na cap? Sila ang mga kabuoang halaga ng pamilihan ay hindi masyadong mataas. Sa pangkalahatan, ang mga may mas mababa sa 10 bilyon ay mga stock na may maliit na cap. Mga stock sa kalagitnaan ng cap, ang mga stock ay karaniwang nasa pagitan ng 10 bilyon at 500 bilyon. Malaki. Cap. Ang mga stock ay napakalakas, at lahat sila ay higit sa 1 trilyon. Tiyak na hindi mo magagawa iyon sa iyong pera. Tumanggo si Dali, ngayong napili mo na kung paano maglaro. Nakinig ding mabuti si Kemengmeng bilang miyembro ng Dragon Clan. Karaniwan siyang kakaunti ang pakikipag-ugnayan sa mga bagay tulad ng mga stock, ngunit natural siyang mausisa sa mga bagong bagay, kaya maingat siyang nanunood mula sa gilid. Iyon na, mabilis na pinili ni Gu Feifei ang isang stock na pinangalan ng Laming Shares at ipinakilala. Ang Laming Shares na ito ay may kabuuang market value na humigit kumulang 3.7 bilyon at isang maliit na cap stock. Ang kasalukuyang presyo sa bawat share ay 21. Sa sandaling ang presyo ay bumaba sa limitasyon, mayroong higit sa 200,000 lot sa mas mababang limitasyon, ngunit ang kumpanyang ito ay may mas mababang limitasyon para sa anumang negatibong balita. Sabi niya at pumasok sa stock trading window ng Laming Shares. Nang walang sabi-sabi, kinain niya ang lahat ng mga stock na nahulog sa limitasyon, at pagkatapos ay tinapik ang kanyang tiyan ng may kasiyahan, bueno, halos tapos na. Kailangan kong makipaglaro sa iba bukas. Ha! Ito na ba ang katapusan? Umirap si Hongdali. Malalaking mata. Kalokohan. Ang mga stock na binili noong araw na iyon ay maaari lamang ipagpalit sa susunod na araw. Kung gusto mong maging bankero ngayon, tiyak na hindi mo ito magagawa. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang ilong. Well, mukhang kailangan nating maghintay hanggang bukas. Okay, kung ganoon, mamasyal tayo sa kalye. Anyway, hindi tayo pwedeng maging taga-bangko ngayon, kaya isasantabi na lang natin ito sa ngayon. Tumawa ng malakas si Hongdali, para ipagdiwang ang unang pagkakataon ng ating Kemengmeng dito, mamili tayo. Siya nga pala, natapos namin ang gawain. Siyempre, hindi natin ito pwedeng pag-usapan. Kaya lumabas na silang tatlo. Direktang tinawagan ni Hongdali ang tagapamahala ng lobby, "Oy, ako si Dali." "Oo, nawawalan ako ng driver. Maaari mo ba akong tulungang mag-ayos ng isang tao?" "Oh, pumunta ka ng personal." "Okay, mabilis lang iyon. I-click. Ito ay maginhawa upang gawin ang mga bagay." Hindi nagtagal, tumakbo ang manager ng lobby at ngumiti kaagad nang makita niya si Hongdali. "Master Dali, saan mo gustong pumunta?" "Whatever, go lang kung saan may excitement." Sinampal ni Hongdali. Pinitik ang kanyang mga daliri, "Tara na. By the way, saan ka pupunta?" Siyempre, hindi maglalakas loob ang manager ng lobby na magtanong. Walang tiyak na lugar, kaya pumunta na lang sa shopping street. Iba talaga ang system radar. Pagkaraan ng ilang sandali, mag-prompt ang system, tuklasin ang isang nakatagong misyon at hulihin ang magnanakaw. Panimula ng misyon, isang magnanakaw ang nagnakaw ng handbag ng isang batang babae at tumatakbo. Mangyaring kumilos ang host upang ihinto ito, at ang gantimpala sa misyon ay 20 puntos ng tagumpay. Oh, teka, ito ba ang ritmo ng pagtawag sa akin ng isang bayani upang iligtas ang isang kagandahan? Pagkatapos ay magpatuloy ng tiyak. Direktang inutusan ni Hongdali ang tagapamahala ng lobby, "Jan, tama, huminto ka." Sinunod na ngayon ng manager ng lobby ang sinabi ni Hongdali at mabilis na ipinaroda ang sasakyan. Inilabas ni Hongdali sa kotse sina Gu Feifei at Kemengmeng. Pagkatayo nila sa gilid ng kalsada, narinig nila ang isang sigaw, "Magnanakaw. Hulihin ang magnanakaw dali. Hahaha, achievement points, gagawin ko." Lumingon si Hongdali at nakita ang isang lalaking may kaawa-awang mukha na tumatakbong desperadong patungo sa kanya. Sa likod ng lalaki, may sumunod na babae na halos kasing edad niya lang. Habang tumatakbo siya, lumilipad sa hangin ang itim niyang buhok, kasing kinas ng talon. May mga taong nanunood sa excitement sa paligid, ngunit walang may balak na tumulong, kahit na ang dalaga na ninakaw ang wallet ay isang kagandahan. Napakalakas ng loob ng batang babae na ito. Tumakbo din siya ng napakabilis. Tingnan mo yung mahahabang binti. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba.
Tumulong man o hindi, iyon ang tanong. Tulungan mo ako, makakapatay ako ng magnanakaw sa 2 putok lang. Ang problema ay ang kagandahan ay hindi madaling malutas sa ibang pagkakataon. Paano kung mahulog ang loob niya sa akin? Gusto kong hingin sa kanya ang kanyang cellphone number, Waze signal, HQ number. Well, si Hong Dali ay talagang isang haltak, ngunit hindi niya estilo ang hindi tumulong kapag nangyari ang ganitong bagay. Fei-Fei, tinapik ni Hong Dali ang braso ni Gu Fei-Fei, alam mo. Naiintindihan. Sa karanasan sa pakikipaglaban ni Gu Fei-Fei, wala siyang problema sa pakikitungo sa isang magnanakaw lamang. Bahagya lang siyang umiwas, at napatay ang magnanakaw. Sa proseso ng pagtakas, parang may biglang sumulpot na pader sa harapan niya. Sa isang putok, direktang tinamaan ng magnanakaw ang makapal na tiyan ni Gu Fei-Fei, at pagkatapos ay diretsyong lumipad palabas ang kanyang katawan na parang ulap at ambon, tumawid sa 5 o 6 na metrong pader. Pagkaraan ng mahabang distansya, bumagsak siya sa lupa na may snap, at sumigaw ng ouch, ouch, nang matagal ngunit hindi na siya makabangon. Sabay-sabay na tunog ng boses ng system, natapos na ang nakatagong misyon, alibughang anak na handang gumawa ng mabubuting bagay. Hulihin ang isang magnanakaw at gantimpalaan ng 20 puntos ng tagumpay. Nakakuha ng 20 puntos ng tagumpay. Pagkatapos mong gumawa ng mabuting gawa, umalis ka kaagad. Hindi ko iiwan ang aking pangalan kapag gumagawa ako ng mabuti. Dahil dito, nang tatawagan na sana ni Hong Dali ang isang tao para makaalis, biglang naglabas ng malakas na, ang mga dumaraan sa kanyang paligid. Ngunit ang magnanakaw, nang makitang hindi siya makakatakas, ay naging mamamatay tao, at talagang naglabas ng punyal sa kanyang damit at itinutok ito sa batang babae na ang bag ay ninakaw mula sa malayo. Nang makita ang tindig na ito, halatang natakot at nanlamig ang dalaga, hindi nang ahas na kumilos. Damn it, hindi ka makakatakas at gustong pumatay. Tiningnan ito ni Hong Dali at ibinuka ang kanyang bibig, ganyan na baka agresibo ang mga magnanakaw na ito. Nagpaplano ba ang lalaking ito na pansamantalang gumanap bilang isang tulisan? Naisip ko noong una na iwanan ito ng ganito, tuwang-tuwang sabi ni Gu Fei-Fei. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin. Anong klaseng lakas meron siya? Walang sino man ang manggahas na guluhin ang pagkakaroon ni Bei Yuanqing sa Super Seminary, lalo pa sa mundong ito. Ang kanyang mga katangian ay tiyak na top-notch, hindi bababa sa katumbas ng antas ng 5 mga atleta na pinagsama-sama. Kaya bago magawa ng magnanakaw ang krimen, hinawakan ni Gu Fei-Fei ang kanyang guya sa kanyang kamay, sumisigaw sa hangin na parang daga na naiipit ang buntot. Natigilan ang lahat. Hindi ba masyadong nakakatakot ang lakas ng braso ng babaeng ito? Crane ba ito? Siyempre hindi papalampasan ni Hong Dali na bugbugin ang nalunod na aso, isang magandang roundhouse kick. Ito ba ang iyong wallet? Lumapit si Hong Dali, kinuha ang wallet, iniabot sa babae, at bahagyang ngumiti, ang galing. Ang batang babae ay may taas na 1.7 metro at mukhang 18 o 19 na taong gulang. Bagamat siya ay medyo wala pa sa gulang, ang kanyang mga suso ay nagsimulang magpakita ng kanilang laki. Ang lalong hindi malilimutan ay ang kanyang pares ng payat na binti. Maaari mong isipin sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa haba. Hindi ko masabi kung anong klaseng tanawin ito. Pagtingin kay Hong Dali sa kanyang harapan, bahagyang namula ang dalaga, pagkatapos ay kinuha ang kanyang pitaka, mahinang nagsabi ng, salamat, tumalikod at umalis, na wala sa karamihan ng tao sa isang kisap mata. Damn, tapos na ngayon. Nagulat si Gu Fei-Fei, tinulungan namin siyang maibalik ang kanyang pitaka at patayin ang magnanakaw, at nagpasalamat lang siya at tumakas na parang tumatakbo para sa kanyang buhay. Kung alam ko ito, hindi ako magiging tamad na gumawa ng anumang bagay. Nagpout din si Meng Meng at sinabing, hindi masyadong maganda ang ugali ng babaeng ito. Nagsimula ring magbigay pansin ang mga taong nanunood sa kaguluhan, bakit ang babaeng ito ay walang utang na loob. Magpasalamat ka lang at iyon na. Hintayin mong dumating ang pulis at maging saksi. Hindi, nawala siya sa isang kisap mata. Hindi masyadong maganda ang karakter niya. Sa pakikinig sa mga komento sa kanyang paligid, walang pakialam si Hong Dali at sinabing, ang layunin namin ay gawin ito. Buti na lang, gusto mo pa ba siyang mangako sa iyo? Fair na, balik tayo. Hanggat natapos ang misyon, mabuhay ang mga nagawa, wala akong pakialam, salamat. Anyway, marami kang asawa, kaya hindi mo na kailangan pang magkaroon ng isa. Medyo ayaw ni Gu Fei-Fei, iniligtas ng ating bayani ang kagandahan, kaya makatuwiran na kailangan niyang pakasalan siya. Paano kung pupuntahan ko siya at hulihin siya? Hindi, sumakay ka na sa kotse. Nakaramdam ng lamig si Hong Dali, sinabi ni Gu Fei-Fei na gusto niyang saluhin muli ang babaeng iyon, hindi naman sa hindi niya kaya. Mabilis na natapos ang maliit na episode na ito, tulad ng isang maliit na bato na itinapon sa isang lawa, na nagdulot ng isang maliit na bilog ng mga alon na ganap na hindi nakikita. Bumalik ang tatlo sa sasakyan at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Hindi nagtagal, muling tumunog ang boses ng system, sa sandaling matagpuan ang target sa side mission, tulungan ang nahulog na matanda. Mission reward, 20 achievement points. Hong Dali, oh, fair na, kahanga-hanga ang misyong ito.
Pagtulong sa matanda, isang angkop na gawain para sa isang alibughang anak. Kabanata 1105 magsisimula na ang show-off mode. Sure enough, sa hindi kalayuan, biglang dumami ang mga pedestrian sa kalsada. Ang hindi masyadong malawak na kalsada ay hinarangan ng tubig. Kumunot ang noo ng manager ng lobby at tumingin sa traffic sa harap niya at sinabing, parang may nangyari, or else lumihis tayo. What editor? Paano pa natin matatapos ang mission? Bumaba ako at titingnan. Bumaba si Hong Dali sa kotse, at mabilis na sumunod sina Gu Feifei at Ke Mengmeng. Nang makapasok ako sa karamihan, narinig ko ang mga nagmamasid na nagbubulungan, ang nahulog, ang kanyang mukha ay napuno ng dugo, nakakaawa. Hindi, pero wala akong lakas ng loob na tulungan siya. Paano kung ma-blackmail ako? Hindi, kami ay isang maliit na pamilya na may maliit na negosyo. Kung makakakuha tayo ng 10,000 dolyar na suporta, kailangan nating tumalon mula sa gusali. Naku, pero hindi komportableng tingnan ng walang suporta. Tingnan mo ang katandaan na. Totoong ayaw tumulong ng mga nanunood, pero hindi sila nang ahas. Kung tutuusin, napakaraming halimbawa ng mga taong kumikita ng 10,000 dolyar sa tulong, at walang sinuman ang nangangahas na magbiro tungkol dito. Ngunit ang iba ay hindi nang ahas, ngunit nang ahas si Hong Dali ang taong ito ay walang iba, ngunit hindi siya kapos sa pera. Tito, naririnig mo pa ba ako? Humakbang si Hong Dali, at sa pagkakataong ito ay nagpaalala ang isang mabait na tao, bata, mag-ingat, huwag ma-blackmail. Ang ilang mga tao ay mabilis na naglabas ng kanilang mga mobile phone, bilasan mo at i-record ito, maaari itong magamit bilang ebidensya kung ikaw ay na-blackmail mamaya. Kaya lahat ng tao sa paligid nila ay naglabas ng kanilang mga mobile phone at naghanda. Oh, this fall. Ang matanda ay matanda na. May kaunting age spot siya sa mukha at likod ng kanyang mga kamay. Mukhang nasa mabuting kalooban siya, binata, salamat. Nahulog lang ako ng gusto kaya hindi ako makatayo. Oops. Haha, nakikita kong napakawalang ingat mo sa iyong edad, hinawakan ni Hong Dali ang braso ng matanda at sinabi, dadalhin kita sa ospital para sa isang check-up. Binata, salamat sa pagtulong mo sa akin. Tama na ang 120. Ang bait pa ng matanda, kaya kung pumunta doon mag-isa pagdating ng 120. Kung sakaling may magsabi na gusto kitang i-blackmail ulit. Okay lang, may sasakyan ako dito, ihahatid na kita dyan. Sabi ni Hong Dali at kumaway sa manager ng lobby. Palihim na pinunasan ng manager ng lobby ang kanyang malamig na pawis iba ang mayaman na ito, naglakas loob pa siyang tulungan ang matanda na nahulog. Nang makita ang isang cool at guwapong kabalyero 15 nagmamaneho, ang mga tao sa paligid ay naghiwalay lahat sa magkabilang panig, at sabay-sabay na tinanong nila si Hong Dali ng mainit na palakpakan wala pang ganoong guwapong mga kabataan ngayon. Positibong enerhiya, kahanga-hanga. System, nakatagong misyon, kumpletuhin ang gawain ng pagbangon sa nahulog na matanda. Gantimpala ng misyon, 20 puntos ng tagumpay. Pagmamaneho ng sasakyan. Dinala ko ang matanda sa malapit na ospital at nagparehistro para sa medikal na paggamot. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ng doktor ang pagsusuri at sinabi, maliit na problema. Sa madaling salita, medyo heat stroke. Medyo mainit ngayon at madaming suot ang matanda. Okay. Oo. Ayos lang kung walang mangyari. Ang mga bagay ay tapos na, ang mga side task ay natapos na, at ang mga puntos ng tagumpay ay nakuha na, kaya bakit hindi ka umalis kaagad? Bilang resulta, nang lalabas na si Hong Dali, isang figure ang sumugod. Pagkabukas niya ng pinto, nag-aalala siyang nagtanong, Lolo, kumusta ka? Nagulat si Hong Dali nang makitang malinaw ang hitsura ng dalaga. Ikaw kasi. Sabay nilang sabi. Bakit ka nandito? Sabay na tanong nilang dalawa. Pagkatapos ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na katahimikan. Hehehehe. Mukhang pinaghirapan mo ako. Tumingin ang dalaga kay Hong Dali at ninisyon, una, hiniling ko sa isang tao na magpanggap na magnanakaw at naging bayani ka para iligtas ang kagandahan. Nang makitang hindi ako naloko, dumating ka upang salakayin muli ang aking lolo. Oh, ayan na. Ano ang ibig sabihin nito? Natigilan sina Hong Dali, Gu Feifei at Ke Mengmeng nang marinig nila ito. Oo nga pala, bakit tayo gumagawa ng mabuti at nagbabalak ng masama? Para ba tayong mga tao na gagawin ang lahat para makakuha ng babae? Hindi ito mapapatawad, kaya mapagpa siyang pinagdikit ni Hong Dali ang kanyang mga palad at sinabing, Amataba, Donor, napaka-sentimental mo. Ang sinabi niya ay napaka-interesante kaya agad na tumawa sina Gu Feifei at Ke Mengmeng. Ikaw ang napaka-sentimental. Agad na namula ang mukha ng batang babae at galit na sinabi, kung wala kang ideya sa akin, paano ito nagkataon? Nakahuli ka ng magnanakaw, at nahulog ang lolo ko at nandoon ka. Nga pala, paano kung ang lolo ko? Itinulak mo ako, hindi pa ako tapos sa iyo. Huminga si Hong Dali mahirap talagang ipaliwanag. Hindi ko masabi sa kanya, lahat ng ito ay dahil sa system radar. Sa oras na ito, ang maliit na batang babae ay nagmamadaling pumasok sa ward, at nang makita niya ang matanda, tinanong niya, Lolo, okay ka lang ba? Paano ka nahulog? Oo. Wala bang tumulak sa iyo? Damn it, umaarte ba tayo na parang tanga dahil sa kabaitan?
Buti na lang at maganda pa rin ang matanda, hindi, masyado lang akong nagsuot ngayon. Mainit at medyo na heatstroke ako. Walang tumulak sa akin. Oh, gamaan ang pakiramdam ng dalaga at tumingin sa mga mata ni Hong Dali ay naging mas mabait, sige, papasain kita. Makikita na ang babaeng ito ay may magandang background, at siya ay medyo magalang, salamat. Ang pasasalamat na ito ay higit na taos puso. Malayo sa pagkaya tulad ng unang pagkakataon. Bueno, nang sabihin niya ito, gamaan ang pakiramdam ni Hong Dali. Gumagawa tayo ng mabubuting gawa hindi para sa katanyagan o kayamanan, ngunit katanggap-tanggap pa rin ang magpasalamat. Sa oras na ito, gusto ng batang babae na magpakitang gilas, at kumuha ng 1,000 yuan ng direkta mula sa kanyang bag, at Ulong, hindi kita naintindihan noon, at bukod pa, ipinadala mo ang aking lolo sa ospital. Maaari mong tanggapin ang pera, okay. Nang makakita ng ganoong eksena, biglang naging hindi tumugon si Hong Dali. Akala ko isa siyang alibergo kung tutuusin. Noong nakaraan, karaniwan siyang nagtip sa iba, ngunit sa pagkakataong ito ay natip siya ng iba. Amataba, kalimutan ang tungkol sa pera, nakangiting sabi ni Hong Dali, ang isang monghe ay hindi kailanman gumagawa ng mabubuting gawa para sa katanyagan o pakinabang. Kung siya ay magiging isang monghe, lahat ng tao sa mundo ay magiging mga monghe. Siyan, ang matandang nakahiga sa silid ang nagsalita, ang binata na ito ay hindi kapos sa pera, kaya huwag mo siyang bigyan ng anumang pabor. Anyway, 2 beses ko nang nakita ang kotse na iyon, nagkakahalaga ito ng 15 milyon. Cavalier 15, kung ang isang taong marunong magmaneho ng kotse na ito ay gumawa ng isang bagay na mabuti para sa pakinabang na 1,800 yuan, kung gayon siya ay mahihirapan. Speaking of which, mataas pa rin ang presyo ng 15 million Cavalier 15. Napaka-bluffing. Malamang na mahihina ang karaniwang babaeng sumasamba sa pera kapag narinig niya ang pangalan ng kotseng ito. Ngunit walang gaanong reaksyon ang dalaga. Iniligpit lang niya ang pera at sinabing, bueno, kung gayon, hindi kita bibigyan ng pera. Salamat. Matapos makita ang pagganap ng babae, nagkatinginan sina Gu Feifei at Ke Mengmeng. Sabay taas ng kilay nila. Mukhang maganda ang background ng babaeng ito. Hindi nakakagulat na siya ay napakahigpit na binabantayan. Mukhang maraming humahabol sa kanya. Sa katunayan, ito talaga ang kaso. Ang pangalan ng batang babae ay Kiao Xianxian, ang mansanas ni Kiao Makan, ang chairman ng Wufeng Mining, at isang ganap na munting prinsesa. Walang nakakaalam ng eksaktong bilang ng kabuuang asset ng pamilya Kiao. Anyway, nagsisimula ito ng hindi bababa sa 50 bilyon. Noong nakaraan, si Kiao Xianxian ay kailangang laging sinusundan ng mga bodyguard kapag siya ay lumabas, ngunit ngayon ay nagkataon na naabutan niya ang isang kapritsyo at gustong mamili, kaya siya ay nagbihis ng magaan at lumabas. Sa hindi inaasahan, ang kanyang pitaka ay ninakaw ng isang magnanakaw sa gayong kapritsyo. Napakaraming coincidences sa mundong ito. Si Mr. Kiao ay tao rin na kadalasang hindi mahilig magdala ng mga bodyguard. Kadalasan ay naglalakad lang siya mag-isa para bumili ng mga grocery, at pumupunta sa parke para maglaro ng tai chi sa umaga para libangin ang sarili. Ibon. Gayunpaman, ito ay isang lipunang pinamamahalaan ng panuntunan ng batas, at hindi kailanman nagkaroon ng anumang panganib. Kaya bakit siya na heatstroke ngayon dahil lang sa sobrang dami niyang damit at maganda ang panahon? Siyempre, walang pakialam si Hong Dali sa partikular na sitwasyon dito. Ngayon ay handa na siyang magretiro pagkatapos ng kanyang tagumpay, bueno, dahil ayos na ang matanda, hindi na ako mananatili. Aalis na ako. Hindi na kailangang paalisin siya. Lalabas na sana. Dahil dito, sa sandaling lumabas siya gamit ang kanyang harapang paa, sinabi ng matanda, Siyan, halos makatagpo ng hari ng impyerno ang mga dati kong buto ngayon, kaya kailangan kong ipakita ang aking kabaitan sa pagliligtas sa aking buhay. Anyway, walang nangyayari sa tanghali, kaya bakit hindi ko pakainin ang young master na ito? Kumain na tayo. Kakain na ngayon. Blind date. Okay. Si Kiao Xianxian ay walang ibang ideya. Tumingin siya kay Hong Dali at nagtanong, kung gayon, paano kung tretuhin kita sa hapunan bilang isang paraan ng pagsasabi ng salamat sa iyong bukas palad na tulong? Ito ay isang libreng tanghalian, hindi. Huwag kumain ng libre, mga kasama. Oo, okay. Biglang lumitaw ang parang bata na kainosentehan ni Hong Dali, si Yun Danfeng ay ngumiti ng marahan, at sinabi, kung gayon, mas mabuting maging magalang kaysa sumunod. Nagsimula na ang show-off mode. Kung pag-uusapan, ano ang kasalukuyang estado ni Hong Dali? Siya ay nahasa sa San Sinukob, na may iba't ibang pagkakakilanlan na nakapatong, at siya ay naging alibughang napakatagal. Sa isang sulyap, masasabi niyang isa siyang young master mula sa isang mayamang pamilya, at may konting lasa rin siya ng bongga. Kaya dapat kong sabihin na talagang napakaakit ngayon ni Hong Dali kahit magsuot siya ng mga damit na binili mula sa isang stall sa kalye, tiyak na magmumukha siyang dragon robe. Ang ganoong uri ng marangyang ugali ay tiyak na magpapatagal sa mga taong nakakaalam ng mga paninda. Hindi maiikot ang aking mga mata. Kanina ay hindi gaanong naramdaman ng dalaga, ngunit ngayon ay tila natamaan siya ng kuryente sa isang iglap. Medyo hindi makatayo ang kanyang mga paa.
Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagtanong sa boses na parang lamok, kung gayon, ano ang gusto mong kainin? Oh, tila talagang hindi magagapi si Brother Dali sa lahat ng dako. Well, speaking of which, gutom na si Hong Dali. Napangiti na naman ng mahinahon, biglang nahiya ang dalaga. Akala niya ay napakaraming lalaki na ang hinahabol niya sa mahabang buhay, ngunit ngayon ay talagang naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya sa kanya. Kahit ano, napangiti si Hong Dali. Sa oras na ito, siya ay sinapian ng mapagpasyang santo ng pag-ibig, at ang kanyang boses ay mababa at puno ng kaakit-akit na pang-akit. Sabi niya, maaaring magdesisyon si Miss Sian Sian. Oo, naiintindihan ko, nang makitang masigla si Hong Nadeng, tuwang-tuwa ang batang babae, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng kaunting kakaiba, namula ang kanyang mukha, at mabilis siyang nanguna, ngunit nanatiling nakayuko, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Naglalakad silang dalawa pasulong na halos kalahating metro ang layo. Palihim na tiningnan ng dalaga si Hong Dali sa tabi niya habang naglalakad sila. Gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagtatawanan sina Gu Feifei at Kemengmeng habang naglalakad, hindi alam ng Hong Dali na ito kung ano ang sasabihin. Sa nakikitang siya ay karaniwang mukhang isang walang puso at alibughang young master, talagang hindi siya malabo tungkol sa pagkuha ng mga babae sa kritikal na sandaling ito. Kabanata 1106, natural at hindi nagkakamali. Kaya umalis silang apat sa ospital, at ang manager ng lobby ay naghihintay lamang sa kotse, kaya hindi na kailangang magsabi pa. Maya-maya pa ay dumating na silang apat sa pinto ng isang restaurant na may magandang palamuti. Tanong ni Qiao Sian Sian sa mahinang boses, mas maganda ang kapaligiran dito, bakit hindi dito kumain? Pagkatapos magsalita, nababalisa siyang tumingin sa mga mata ni Hong Dali at nag-isip. Umuungol na parang USA. Napakagandang mga mata, kasing itim ng mga black hole, na may pahiwatig ng kamanghamanghang kagandahan. Hindi mo sila makakalimutan pagkatapos ng isang tingin lang. Bakit hindi mo sila napansin kanina? Ito ay nakawire. Ito ay talagang hindi niya kasalanan. Kapag si Hong Dali ay wala sa panunukso mode, siya ay kaakit-akit pa rin kung tutuusin, siya ay isang Starry Sky Knight na pinagsama sa gintong emperador na si Gu, kaya ang pagiging bongga ay hindi isang problema. Bahagyang tumanggo si Hong Dali, na bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig. Napakagwapo niya sa paningin ng dalaga. Ngumiti siya at sinabing, pupunta ako kahit saan mo sabihin. Wala akong anumang pagtutol. Pagkapasok sa hotel ay hinanap niya ito ng diretsyo. Umupo siya at umupo ng maayos. Ang pinakamataas na estado ng pagiging mapagpanggap, natural at hindi nagkakamali. Sa mga mata ng isang batang babae na sanay makakita ng lahat ng uri ng binata, mayayamang lalaki, at second generation na lalaki, wala siyang mahanap na mali sa kanya. Nang makitang nakaupo si Hong Dali, biglang nakaramdam ng kaunting panghihinayang ang dalaga sa mga sandaling ito, bigla niyang naramdaman na hindi pa rin karapat-dapat ang 4-star hotel na ito sa matikas na kilos ng binata sa kanyang harapan. Ang kailangan lang niyang gawin ay umupo sa napakagandang bulwagan na ito, at ang orihinal na Marangyang Hotel ay naging parang doghouse. Wala pa siyang sapat na pera, kung hindi, sa isang 5-star hotel na sana siya, at lihim na kinasusuklaman ito ng dalaga. Napangiti na lang si Hong Dali at hinintay na umorder ang dalaga ng walang sabi-sabi. Direktang umupo sina Gu Feifei at Kemengmeng sa mesa sa tabi nila, nakangiti at nanunood ng palabas, hindi madaling makaharap ang ganitong eksena. Medyo naliligaw si Qiao Sian Sian. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naalala niya ito bigla at sinabi sa gulat, ako. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Sa pagtingin sa ekspresyon ng batang babae na parang isang takot na maliit na kuneho, sa wakas ay hindi na napigilan ni Hong Dali. Hahaha, natatawa. Kung tutusin, hindi pa rin bagay sa akin ang ganoong seryosong pagpapanggap. Mas nakakatuwang bumalik sa funny mode, hahaha, kalimutan mo na, masyadong nakakapagod ang pagpapanggap na ganito. As expected, mas bagay sa akin ang pagiging nakakatawa. Ang babae. Biglang bamuka ang bibig niya. Sino ba sa mga lalaking nasa harapan niya ang ayaw ipakita ang kanyang pinaka-eleganteng side, pero sinabi talaga ng lalaking nasa harap niya na mas maganda ang panunukso. Kaya't natuwa rin ang dalaga at nakangiting sinabi, talagang kawili-wili ka, mas mahusay kaysa sa lahat ng iba pang nakita ko. Ang lahat ay kawili-wili, sa pamamagitan ng paraan. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo, pwede mo bang sabihin sa akin? Hong Dali, ngumiti si Hong Dali at nagsimulang mag-flip sa menu at pumili ng ilang pagkain na mukhang masarap, waiter, paki-order. Hello sir, ang waiter ay nagmamadaling lumapit at nagtanong, ano ang maaari kong i-order? Paso ng isda sa tubig ng gamot, palikpik ng ginshanhok, palayok sa unang klase ng Westlake, 3 lang ito. Bumalik. Matapos maging sa panunukso mode, naging mas komportable si Hong Dali. Pumili siya ng ilang dish ng random, at pagkatapos ay sinabi, naku, hindi talaga ako bagay sa pagiging masyadong seryoso. Masyado akong pagod. Nakakatamad. Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya sa babaeng nasa harapan niya, oo. Oo, narinig kong tinawag ka ni Lolo na Sian Sian. Ang pangalan ko ay Qiao Sian Sian. Naningkit ang mga mata ng dalaga sabay ngiti. Ikinagagalak kung makilala ka.
Itinagilid ni Hong Dali ang kanyang ulo at tumingin kay Kiao. Sian, estudyante. Well, mula sa Dongda University, kumusta ka? Tumingin si Kiao Sian kay Hong Dali. Ang Dongda ay Northeastern University. Nagulat si Hong Dali nang marinig niya ang pangalan. Kung tutuusin, schoolmate pa rin niya. Agad siyang ngumiti at sinabing, dati akong pumunta sa Dongda, pero tumigil ako sa pag-aaral. Napabulala si Kiao Sian at nagtanong, bakit hindi mo na ito basahin? Hindi madaling sagutin ang tanong na ito, kaya pinili ni Hong Dali na sabihin ang totoo. Paglaon, tumakas ako upang maging alibughang. Hehe, kung aliberga ka, wala nang tao sa mundong ito. Aliberga ka. Bakit walang maniniwala sa akin kapag nagsasabi ako ng totoo? Hindi nagtagal ay inihain na ang pagkain. Itinulak ni Kiao Sian ang pagkain sa harap ni Hong Dali at nakangiting sinabi, ang payat mo, dapat kumain ka pa. Pumapayat ako, kaya hindi ako makikipagkompetensya sa iyo, hehe. Napakapayat ko ba? Well, kahit gaano pa iyon, gutom na rin ako, kaya kakain muna ako, Hong Dali said while eating, you have a pretty good figure now. Medyo tumaba ka at pamayat. Hindi mo kailangang mag-isip masyado. Oras na para kumain. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, biglang nagniningning si Kiao Sian sa kaligayahan, pinulot niya ang mga chopstick ng hindi magalang at nagsimulang kumain sa maliliit na kagat. Ilang taong kumakain sa hindi kalayuan ay tumingin sa likuran ni Hong Dali, na nakaupo ng magkaharap kay Kiao Sian, at hindi maiwasang magpakita ng paghanga sa kanilang mga mukha, lalo na ang mga nasa katanghaliang lalaki na nakasuot at nakakurbata na halatang matagumpay sa kanilang mga karera. Inggit, selos at puot. Nang makita ko ang mahabang paa nitong dilag na papasok, akala ko ay may pagkakataon na ako, ngunit sa pagtingin sa mga ekspresyon nilang dalawa, napakaganda ng ngiti ng dalaga, parang bulaklak na namumukadkad, at napuno ng hininga ng kabataan ang buong katawan, at nandoon na sila. Inggit at paninibugho, ngayong nakikita ko ang babaeng ito na naglilingkod sa batang ito na parang naglilingkod sa isang emperador, hindi ko maiwasang sampain sa aking puso, napakasama, walang hiyang magandang batang lalaki. Ang magandang repolyo ay tinatawag na baboy gang, nakakahiya ito. Ang bastos na ito, kumagat si Gu Feifei at Bamulong, sa napakaraming asawa sa bahay, pumupunta pa rin siya para sunduin ang mga babae. Karapat dapat siyang bugbugin ng 10,000 beses. Marami ba siyang asawa? Nagulat si Kemengmeng, ako bakit hindi mo ito nakita? Ahem, ubo, tiyak na narinig si Kiao Sian. Nagulat si Kiao Sian at tumingin kay Hong Dali, marami kang asawa. Nako, parang. Si Hong Dali ay nagsimulang magbilang sa kanyang mga daliri, 1, 2, 3, 4, 5. Hehe, baka nagsisinungaling ka. Napangiti si Kiao Sian, paano ka magkakaroon ng napakaraming asawa? Bakit ko nasabi yun? Walang laging naniniwala sa katotohanan. Kalimutan mo na, kain na tayo. Ito ay isang maangin na paglalakbay. Gayunpaman, bagamat mabilis kumain si Hong Dali, ang kanyang posture ay napaka-elegante. Kahit na ang instruktor sa pagsasanay sa etikete ng pinakamatandang maharlikang pamilya sa Europa ay hindi masisisi ang kanyang hitsura sa pagkain pagkatapos ng lahat, siya ay isang master sa mahabang panahon. Ang pagiging aliberga ay natural na hindi masyadong nakakahiya. Kahit na matapos ang pagkain, marahang kinuha ni Hong Dali ang papel na tuwalya sa hapagkainan at pinunasan ang kanyang bibig ng maganda, umiiyak na parang multo sa gwapong paraan. Sa labas ng mga floor-to-ceiling na bintana ng hotel. Master, tingnan mo dali. Si Miss Kiao Sian ba yan? Isang binata na nakababa ang kilay at halatang tagasunod ang hindi sinasadyang sumulyap sa direksyon ng floor-to-ceiling na mga bintana. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Kiao Sian at Hong Dali, at hindi niya maiwasang matigilan sandali, at pagkatapos ay nagmamadali niyang sinundot ang isang gwapong binata sa tabi niya. Sian, nasaan sila? Namimili ang binata dahil sa inip. Noong una ay binalak niyang bumili ng 2 kaakit-akit na damit, ngunit lahat sila ay mga lumang bagay. Medyo out of spirit pa siya. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang nasasakupan ay bigla siyang nakaramdam ng saya. Tumigil ka dali. Nagmamadaling itinuro ng attendant ang direksyon ni Hong Dali at sa kanilang dalawa, at sumigaw, doon. Doon, nakaupo sa iisang mesa kasama ang batang iyon, hindi ba? Nako, nalilito ako. Ang paraan ng pagtingin niya sa batang iyon, young master, tingnan mo. Tumingin ang young master sa direksyon ng daliri ng follower. Agad na nagdilim ang kanyang mukha, sino ang batang iyon? Ayaw ko kasing kumuha ng salamin at tumingin sa kanya. Si Sian ba ay isang katulad niya na maaaring humipo sa kanya? Gusto rin ng Polaka na kumain ng karne ng sisni. Naiinip na ang brat. Tinapik ng young master ang isang kalbong lalaki na halos 2 metro ang taas sa likod niya at sinabing may masungit na mukha, Zhao Hu, samahan na natin akong pumasok para makita kung sino ang bulag na lalaki na naglakas loob na makipag-ugnay sa aking Sian. Maghintay at makinig sa lahat. Nagbibigay ako ng mga tagubilin. Tumanggo ang kalbong lalaki na nagngangalang Zhao Hu. Galit niyang sinabi, okay. Hindi na nagdalawang isip ang tatlo. Dumiretso ka sa pinto ng hotel. Para naman kay Hong Dali, ngayong tapos na sila ni Kiao Sian sa kanilang pagkain. Agad na binalak ni Hong Dali na tumayo at umalis.
Gayunpaman, medyo nadismaya si Qiao Xianxian. Sa pagtingin sa mga mata ni Hong Dali na nakahiwalay na, nag-ipon siya ng lakas ng loob na magtanong, Dali, hindi ko alam, maaari mo bang iwan sa akin ang iyong numero ng telepono? Kung libre ka sa hinaharap, maaari ba? Hinahanap ka ulit. Sa pambihirang hitsura ni Qiao Xianxian sa kanyang mga kasamahan, ito ang unang pagkakataon na maitatanong niya ang tanong na ito. Usually, let alone taking the initiative, she is just wanted by those annoying fly-like flower protectors around her. Wala talagang pagkakataon na hihilingin ko ang aking numero ng telepono, ngunit ngayon ay talagang nagkusa akong hingin ito. Wala nang mas kahanga-hanga kaysa dito sa mundo. Iba ang alindog. Dahan-daang tumayo si Hong Dali, ipinamalas muli ang kanyang mahinang pagpapanggap, nanlabo ang kanyang mga mata, at ngumiti siya at sinabing, ang buhay ay parang mga duckweed na walang ugat. Maghihiwalay tayo kapag nagkasama tayo. Hindi ko itatago ang tawag sa telepono. Qiao Xianxian puno ng pagkabigo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakaramdam ng pag-aalala si Hong Dali sa loob ng ilang segundo bago siya dahan-daang umupo muli at nakangiting sinabi, parang may mangyayari ulit ngayon. Tama nga, pinangunahan silang dalawa ng young master na humakbang pasulong. Lumapit siya para tumayo sa harap ni Hong Dali, nakakatakot ang aura niya. Nang makita niya ang taong nasa harapan niya, biglang mukhang kinabahan si Qiao Xianxian at ibinuka ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay wala siyang masabi. Sinulyapan ni Hong Dali ang young master at silang tatlo, at nakangiting sinabi, kung tama ang hula ko, kapatid ka ni Qiao Xianxian. Sinubukan man ng young master na mag-isip ng libu-libong senaryo pagkatapos magkita, hindi niya magawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magiging napakadirekta ni Hong Dali. Natigilan siya saglit, at natagalan siya bago mag-react. Naupo siya ng diretsyo sa kanan nilang tatlo, na bumubuo ng isang right-angled na tatsulok, at nagtanong, inimbestigahan mo na ba ako? Siya ay karaniwang pumayag. Sinabi ni Hong Dali, ang aking mga mata ay napakasoso. May mga 2 o 3 punto ng pagkakahawig sa pagitan ng iyong mga kilay. Siyempre masasabi mo sa isang sulyap. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, hindi napigilan ng kapatid ni Qiao Xianxian na mapangiti at bumantong hininga, nakakamangha. Haha, wala nang maraming kabataan na kasing lakas mo ngayon. Sinabi niya at iniunat ang kanyang kamay, Qiao Mingfeng, ano ang tawag mo sa akin? Hong Dali, tumayo si Hong Dali, actually, talo lang ako. Pero hindi naman masyadong katangahan. Sige, kumain muna kayo, aalis muna ako. Malamig siyang tumayo at sinabing, waiter. Hello, sir. Mabilis na dumating ang waiter. Magpareserba ng 50,000 yuan. Lahat ng bisita dito ngayon ay sisingilan sa aking account. Kinuha ni Hong Dali ang kanyang bank card at iniabot ito. Biglang ibinuka ni Qiao Xianxian at ng kanyang kapatid ang kanilang mga bibig. Alibughang talaga ang lalaking ito. I treat lang ang lahat ng naruroon sa hapunan. Kabanata 1107, ang higanteng dragon na si Kemengmeng. Sir, are you really? Nag-atubili sandali ang waiter, ngunit kinuha ang bank card at mabilis na pinoproseso ito. Pagkatapos ay direktang iniabot niya kay Hong Dali ang isang VIP card, Sir, nasa loob na lahat ang balanse. Ang sabi lang ng manager namin ay nag-apply na ako ng VIP gold card para sa iyo. Well, kinuha ni Hong Dali ang card at inilagay ito sa harap ni Qiao Xianxian, na nagsagawa ng huling pagpapanggap para sa shopping trip na ito, ang gintong card ay regalo para sa kagandahan. Magkita tayo mamaya kung ikaw ay mapalad. Pagkatapos kumusta kina Gu Feifei at Kemengmeng, lumayo sila, naiwan lang ang mga eyeballs nila sa lupa. Hindi matatalo si Kuya Dali. Pagkaalis ni Hong Dali, tumingin si Qiao Mingfeng kay Qiao Xianxian, na nahihiya na halos hindi niya maiangat ang kanyang ulo, at nag-aalalang sinabi, Xianxian, talagang naaakit ka ba sa kanya? May misteryosong pinanggalingan ng taong ito. Huwag mo siyang tawaging niloko ka. Wala nang maraming mabubuting lalaki sa panahon ngayon. Huwag kang makikipagtalik at manloko. Kuya. Nang marinig ang hindi kas-iya siyang sinabi ng kanyang kapatid, agad na huminto si Qiao Xianxian, siya lang. Hindi ganoong klaseng tao. Inagaw niya ang wallet ko sa magnanakaw at ipinadala pa si Lolo sa ospital. Paano mo malalaman na hindi ito eksenang idinirek at ginampanan nila? Umiling siya at sinabing, nga pala, hindi ka ganoon kadaling maging nymphomaniac noon. Sa hitsura, hindi naman sa mga humahabol sa iyo ang mas maganda kaysa sa kanya. Paano magiging mabuti ang alinman sa mga lalaking iyon? Galit na tumayo si Qiao Xianxian. Maingat na inilagay ang VIP gold card na ibinigay ni Hong Dali sa kanyang bag, at pagkatapos ay sinabing, okay, hindi ko nasasabihin sa iyo, babalik na ako sa paaralan. Aalis ka na. Nag-aalalang sinabi ni brother, ngayon lang din ako tinawagan ni Lauhan at sinabing may ipapakilala siyang kahangahangang tao sa atin ngayong gabi. Ayon sa kanya, medyo may kakayahan at gwapo siya. Gusto mo bang puntahan siya? Ano ang kawili-wili sa ikalawang henerasyon? Ngumuso si Qiao Xianxian at sinabing, maaari kang pumunta mag-isa. Ayaw mo bang pumunta? Sabi ni Kuya. Sabi, okay, nabalitaan ko na napakayaman ng binata. Bumili siya ng 15 milyong Cavalier 15 nang hindi kumukurap. Ang galing. Ngunit hindi niya inaasahan na nang sabihin niya lang ito,
orihinal na si Qiao Xianxian, nalalabas na sana, ay umupo ka agad, ano ang sinabi mo? Sinabi mo na ang taong sasalubungin mo ngayong gabi ay bumili ng Night 15. Sa kasalukuyan, ang tanging Night 15 sa Shen City ay si Hong Dali. Ah, anong meron? Nagulat si Kuya. Pupunta ako, pupunta ako, pupunta ako. Hinawakan ni Qiao Xianxian ang kamay ng kanyang kapatid at nagsimulang kumilos ng may kalokohan, isama mo ako. Oh, fair na. Ang bilis mong magbago ng mukha, no? Natigilan ang kapatid ko, hindi ka naman ganito dati. Huwag kang mag-alala tungkol dito, mahinang sabi ni Qiao Xianxian, Kuya. Dahil sa tunog na ito, nag-freeze ang kalahati ng katawan, tama ba? Nalungkot ang nakatatandang kapatid. Well, damn, hindi ko sana sasabihin sa iyo ito kung alam ko ito ng mas maaga, sayang. Bumahing. Tumikim si Hong Dali, sino ang nagmamalasakit sa akin? Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Nagtanong si Gu Feifei sa gilid, saan tayo susunod? Mag-shopping tayo. Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong. Mga gawain sa panig ng system. Nakumpleto na ang una, ang pangalawa ay ang makakilala ng mga bagong kaibigan, na madaling hawakan, at ang pangatlo ay bumili ng mga damit para sa mga taga-subaybay, ano pa ang sasabihin, pumunta ka na lang sa shopping street. Pagkabalik sa ospital, nagmaneho ang manager ng lobby. Sumakay sa bus at dumiretso sa shopping mall ng Shenzhen Spring Shopping Building. Pagbaba nila sa sasakyan, wala pa ring ginagawa sina Hong Dali at Feifei, nang makita nila ang mga mata ni Kemengmeng na malapit na nakatitig sa isang tindahan ng ginto, na may mga gininto ang mata. Hindi na kailangang sabihin, tumingin si Hong Dali sa tindahan ng ginto. Ang pangalan, Kuihua Gold Store, ay medyo sikat. Pinitik niya lang ang kanyang mga daliri at sinabing, Tara. Pumunta sa tindahan ng ginto at tingnan. Well, bilang miyembro ng Flame Dragon Clan, Chris Nata. Siguradong kitang-kita ang sigasig ni Kemengmeng sa mekantab na gininto ang bagay. Pumasok silang tatlo sa tindahan. Pagkapasok nila sa pinto, sumigaw si Kemengmeng ng, wow! At pagkatapos ay nagmamadaling umakyat at sinimulang tingnan ito mula simula hanggang wakas, kapatid na Dali, napakaganda ng ginto dito. Sa oras na ito, ang clerk pagdating niya, tumingin muna siya kay Hong Dali, pagkatapos ay sa magandang Kemengmeng, at nakangiting sinabi, kumusta, kayong dalawa, nagpaplano ba kayong pumili ng alahas para sa kasal? Si Gu Feifei, isang malaking lalaki, ay hindi niya pinansin kaagad. Ah, pumipili ako ng alahas. Ngunit hindi ako mag-aasawa. Mabilis na itinanggi ito ni Hong Dali, at pagkatapos ay tinanong si Kemengmeng, tulad ng lahat. Oo, gusto ko silang lahat. Pabalik-balik na naglakad si Kemengmeng sa harap ng mga glass counter. Mula sa ginto hanggang sa platinum hanggang sa mga diamante, hindi mo maalis ang tingin sa kumikinang na mga mata. Sa katunayan, ang dragon ay talagang kakaibang nilalang. Sila ay makapangyarihan, marangal, at nakakatakot, ngunit mayroon silang kakaibang pagkahilig sa mekantab at magagandang maliliit na bagay. Lalo na si Kemengmeng, isang babaeng dragon, ay naging sukdulan ng libangan na ito. Hong Dali ay walang duda na si Kemengmeng ay hindi maaaring mag-transform dahil siya ay pinigilan ng sistema, kung hindi, siya ay tiyak na magiging isang higanteng dragon at gagawin itong isang dragon. Ang buong tindahan ng ginto ay inilipat. Kunin mo muna ang card na ito, direktang inabot ni Hong Dali ang bank card sa clerk, pagkatapos ay itinuro si Kemengmeng, huwag ka munang magsalita ng kalokohan sandali. Ay swipe mo lang ang card kung alin ang gusto niya. Naiintindihan mo ba? Oh, teka, gaano ito ka-generate? Walang presyong mapag-uusapan. Tumango ang clerk na parang manok na kumakain ng kanin, naiintindihan ko talaga. Okay, Kemengmeng, kunin mo na lang kung alin ang gusto mo, tinapik ni Hong Dali si Kemengmeng sa balikat, babayaran ko lang ang bill. Talaga. Halatang gulat na gulat si Kemengmeng kay Hong Dali na parang tumitingin sa isang bundok ng ginto, pasensya na, sabi niya, na naglalakad sa dulo ng tindahan ng ginto, simula sa simula, gusto ko ito. Nagbibilang siya sa harap, habang kinakalkula ng clerk ang presyo sa likod, at iniswipe ang card ng isang beses pagkatapos kalkulahin ang bawat. Ngunit halata na ang bilis na ito ay hindi makakasabay sa pagpili ng alahas ni Kemengmeng. Ang bilis nag-scan lang siya mula umpisa hanggang dulo, nang walang ibinunyag. Sinimulan ng clerk na kunin ang mga alahas mula sa simula, at ito ay tila isang pagnanakaw, lalo na sa nakakatakot na malaking figure ni Gu Feifei na nakahalukip-kap. Sa pagtatapos, ang clerk ay natatakpan ng malamig na pawis. Sila ay nasa ganoong eksena. Hindi kailanman nakita ito bago. Kalimutan mo na, huwag mong kalimutan isa-isa, hindi na nakatiis si Hong Dali, pagsamasamahin mo na lang lahat ng alahas at timbangin mo. Ano ang ibig sabihin ng maging mayaman? Ito ang tinatawag mong tunay na mayaman. Kapag bumibili ng ginto, lahat ng ito ay kalkulado ng pound. Kaya pinanood ng lahat si Kemengmeng na nag-scan ng mga kalakal doon, at nagsimulang magkalkula ng mga presyo dito. Hindi nagtagal ay natangay na ang lahat ng ginto, at sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Sa nangyari, bago makalkula ang presyo, nagsimula na rin ang mga benta ng platinum doon.
Lumapit ang manager ng lobby na si Waterfall Khan kay Hongdali at bumulong ito. Sir, binabalak mong lisanin ang lahat ng mga tindahan ng ginto natin. Hindi ako natatakot na magbenta ng ginto, ngunit ang kinatatakutan ng tagapamahala ng lobby ay mabenta kung walang sapat na pera ang taong ito, kukunin na lang niya ang natitira at tatakas. Kung titignan ang laki ng babaeng bodyguard na ito, siguradong hindi niya ito matatalo. Kaya kung tatawag ng pulis o hindi ay isang tunay na tanong. Mengmeng, paano ka pumili? Naramdaman din ni Hongdali na hindi magandang ideya na ilikas na lang silang lahat. Nagtanong siya, makaunti ang mangolekta kapag halos tapos na. Mag-iwan man lang para sa iba. Kailangan pa nilang magnegosyo. Oh, medyo nag-aatubili si Kemengmeng, ngunit alam din niya na ang sinabi ni Hongdali ay makatwiran. Sa wakas, tumingin ako sa counter at nakitang wala talagang laman at hindi magandang tingnan, kaya kinuha ko ang pinakamaliit na pendant mula sa mga gintong napili ko na may pagkabalisa sa mukha. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang daliri at ibinigay sa clerk, ayoko nito, maaari mo itong itago at ibenta. Pinagpapawisan ng buong audience. Sa ganitong paraan, gumastos si Hongdali ng kabuuang mahigit 60 milyon para tanggalin ang lahat ng ginto at platinum sa buong Kuihwa Gold Store, na naiwan lamang ang pinakamaliit na gold pendant bilang kayamanan ng tindahan. Okay, tapos na. Handmade. Hiniling ni Hongdali sa clerk na dalhin sa kanya ang isang malaking itim na handbag at ilagay ang lahat ng gintong binili niya dito na parang ninanakawan niya ito. Sa oras na ito, kung magsusuot siya ng isa pang pares ng salamin sa mata, maaari niyang gampanan ang papel ng super rubber sa pelikula. Good go, sir. Welcome, sir. Pinamunuan ng manager ang isang grupo ng mga clerk at pinalabas ng pinto si Hongdali na parang Diyos ng kayamanan. Ang mga higanteng dragon ay talagang isang kawili-wiling lahi, sabi ni Gu Feifei, hawak ang isang malaking handbag. Nakatingin sa nasisiyahang si Kemengmeng sa gilid, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring kainin o isuot, ngunit talagang gusto mo ito. Gusto ng mga tao na matulog dito, sabi ni Kemengmeng na mapang-akit, hindi banggitin, ito ay talagang cute. Okay, hindi bale. Di ba sabi natin, enjoy the blessings, enjoy the blessings. Si Hongdali ay talagang isang gumastos na gumagastos ng pera ng hindi kumukurap. Anyway, may pera siya gumastos siya ng higit sa 1 bilyon sa nakaraang unblock ang conference. Ito ay dahil sa batching. Ang stock ay nawala ng higit sa 200 milyon, at ngayon ay mayroon na siyang libu-libong mga puntos ng katangian. Kung hindi mo ito gagastusin ng walang kabuluhan, sino ang hindi gagastos nito? Ngunit ang tanging bagay na hindi maisip ni Hongdali ngayon ay ang gawain ng system, na nagbibigay ng gantimpala sa tuktok ang isang may kakayahan ay hindi maipaliwanag na hindi natapos. Naaalala ko na sinabi nito na maaari itong kumpletuhin ng 100 rich attribute points. Kalimutan na natin, huwag na nating dagdagan ngayon, may mga pagkakataon pa rin sa hinaharap. Bumili tayo ng 2 set ng damit. Pinitik ni Hongdali ang kanyang mga daliri. Sa orihinal, ang pagbili ng mga damit ay hindi isang espesyal na bagay, ngunit si Gu Feifei ay halatang medyo nagulat. She, who has always been bold, suddenly became a little nervous. Dali, bakit hindi mo bilhin ang mga damit? Anyway, I wear the same thing, so there is no need to be like this. Problema. Naiisip mo ba ang isang malaking oso na mukhang nahihiya? Malamang nasa ganoong estado si Gu Feifei ngayon. Wag kang bibili. Hindi pwede yun. Mapagpasyahang umiling si Hongdali. Ito ang side mission namin. Paanong hindi natin ito magagawa? Siyempre, hindi mo ito masasabi, iyon ang ibig kong sabihin. Ang mga tao ay umaasa sa mga damit, at ang mga tao ay umaasa sa mga damit. Kahit na hindi mo ito isinusuot, pabayaan mo lamang ito. Matapos marinig ang sinabi ni Hongdali na hindi na kailangang isuot ito kaagad, sa wakas ay nakaramdam ng kalmado si Gu Feifei. I-click ang, okay, bilhin natin ito. Hindi ko na kailangang magsuot pagkatapos mamili, di ba? Oo, tama. Tumanggo si Hongdali at bumili ng damit. Malinaw, si Hongdali ay hindi ang uri ng tao na mahilig mamili, at si Gu Feifei, na isang magaspang na figure, ay karaniwang hindi namimili. Isa lang siyang Kemengmeng o dragon. Maliban sa ginto, hindi siya masyadong interesado sa ibang mga bagay. Kaya ayon, pumasok silang tatlo sa mga major boutique room sa shopping mall at nagwalas ng mga paninda na parang ninanakawan. Batay sa prinsipyo na mas gugustuhin nilang magsayang ng 10 milyon kaysa sa 1 segundo, nagwalas sila ng todo. Paglabas nila, ang kamay ni Gu Feifei ay may isa pang malaking pakete sa loob, na medyo parang gumagalaw na manggagawa. System, natapos na ang side mission 3. Matagumpay na nakabili ang host at follower ng higit sa 2 set ng damit, at gagantimpalaan sila ng 10 achievement points. Nakuha ang mga puntos ng tagumpay. Kabanata 1108 Dragon Breath. Tiningnan ni Hongdali ang kolum ng achievement sa panel ng system. Noong nakaraang pagkakataon, natanggap siya ng 30 puntos para sa 3 side tasks. Siya ay ginantimpalaan ng 30 puntos para sa pagtulong kay Xiaoyu na harapin ang mga emosyonal na problema. Ngayon, binigyan siya ng 20 puntos para sa pagkumpleto ng 2 side tasks.
Ang paghuli sa isang magnanakaw ay ginantimpalaan ng 30 puntos. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan ako ng matanda ng kabuuang 40 puntos ng tagumpay, kaya ngayon ay mayroon na akong kabuuang 120 puntos ng tagumpay, na maaaring ipagpalit sa isang set ng Eternal Thunder ng kagamitan. Galing. Wahahahaha. Pagbalik ko at pinalitan ko, ibibigay ko sa lolo namin para makasigurado nangingiti siya. Ang tanging awa ay mayroon lamang isang piraso, at hindi ito maaaring magkaroon ng mga nakatakdang katangian. Magiging mahusay kung mayroon pang mga nakatagong misyon. Habang iniisip ito ni Hong Dali, biglang tumunog ang system prompt, may lumabas na hidden mission. Mission level, SS level. Mission introduction, iligtas ang inabandunang sanggol. Mission reward, 120 achievement points. Ang partikular na lokasyon ng misyon ay naipadala na sa mobile phone ng host, mangyaring suriin ito. Holy shit, SS level hidden mission. Gantimpala ang 120 puntos ng tagumpay. Nagmamadaling kinuha ni Hong Dali ang kanyang mobile phone. Sa sandaling binuksan niya ang Wixen, nakakita siya ng karagdagang larawan at text sa circle of friends na may pamagat na, inhumane parents actually throw their children into the garbage pipe. Holy crap! Sinong walang puso? Tiningnan ito ni Hong Dali at nagsimulang magmura, ang mga magulang na tulad nito ay dapat barilin. Anong meron? Anong meron? Parehong medyo nabalisa sina Gu Feifei at Ke Mengmeng. Hindi inaasahan dapat alam mo na si Hong Dali ay hindi isang lalaking madaling pasaway. Fair na. Nanguna si Hong Dali at tumakbo palabas, may mamamatay. Sa sandaling tumakbo siya ng ganito, nagmamadaling sumunod sina Gu Feifei at Ke Mengmeng, at dir-diretsyong lumabas ng gate ng shopping mall, at pagkatapos ay kinuha ang lobby manager at tinawag ang sasakyan, at sinunod ni Hong Dali ang mga tagubilin sa mapa sa Wixen sa kanyang mobile phone. Dumiretso sa pinangyarihan ng aksidente. Sure enough, hindi pa ako nakakalayo nang makita kong maraming tao ang sumusugod sa isang eskinita sa harapan ko. Habang nagmamadali, sinabi niya, puntahan mo at tingnan mo. May nakitang bata sa basurahan doon. Kawawa, hindi pa naputol ang pusod at naitapon na. Aba, napaka-miserable. Pumunta at tingnan. Halika at tingnan. Nasa eskinita, bumaba ka sa kotse. Hiniling ni Hong Dali sa tagapamahala ng lobby na ay parada ang kotse, at silang apat ay bumaba sa kotse at tumakbo sa eskinita. Di nagtagal ay nakita ko ang isang malaking grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa harap ng isang channel ng basura sa isang residential area, lahat ay nag-crane ng kanilang mga leeg upang tumingin sa loob. Maya't maya'y maririnig ang mahinang iyak ng mga sanggol. May mga anak na talaga. Kumakabog ang anit ni Hong Dali. Wala na siyang pakialam sa pagkakataong ito. Kasama sina Gu Feifei at Ke Mengmeng, ang manager ng lobby, diretso siyang dumaan sa mga tao at sumugod sa loob. Pagkakita niya sa bata, natigilan siya. Ito ay talagang isang bagong silang na sanggol. Ang umbilical cord ay konektado pa rin sa inunan. Dahil sa itinapon mula sa channel ng basura, maraming gasgas sa buong katawan. Ang ilang piraso ng balat sa noo ay pinunasan, na naglantad sa bungo sa ilalim. Hindi pa nga dinidilat ang mga mata ko. Maya't maya ay bumibitaw siya ng dalawang mahihinang iyak, at umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Siya ay malubhang nasugatan. Hindi naman kalabisan ang sabihin na kung ipapadala siya sa ospital ngayon, baka hindi na niya ito mailigtas. Ang lahat ng mga nanunood ay nagpakita ng mga ekspresyon ng hindi matiis na titig at bamantong hininga, napakakasalanan, ganyang bata. Kahit na ayaw mo, hindi mo ito magagawa. Kahit balutin mo ito at ilagay sa tabing kalsada, mas mabuti kung isang taong mabait ang magampon. Hindi. Ito ay isang krimen. Sinong walang puso? Ang magulang na ito ay dapat na ilabas at barilin. Kawawang bata. Mabigat ang pakiramdam ni Hong Dali. Ilang hakbang ang ginawa niya at naghubad ng damit nang walang takot sa mantsa. Binalot niya ang bata at marahang dinampot. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang malaking bean mula sa space watch, dinurog ito ng kanyang mga daliri, at marahang ibinuhos ang juice. Tumutulo ang tubig sa bibig ng sanggol. Dalibin, ang bagay na ito ay unang natuklasan ni Hong Dali sa lupang iyon. Ito ay kabilang sa low-tech na urban plane, kaya maaari rin itong gamitin dito. Nanghihina na ang munting sanggol at hirap sa paghinga. Bagamat kakapanganak pa lamang niya, buong tapang pa rin niyang nilalabanan ang huling labanan sa kamatayan. At binigyan siya ni Hong Dali ng tulong. Wow! Matapos bumagsak ang bibig ng sanggol sa katas ng bin ng gatas, halatang naramdaman niyang tumaas ng kaunti ang temperatura ng kanyang katawan, at ang dugo ay hindi dumura sa malalaking subo. Makalipas ang ilang paghinga, sa wakas ay naka-recover na rin siya. Ang ilan. Umalis ka sa daan, umalis ka sa daan. Ito ay malinaw na ang maliit na sanggol ay masyadong bata kung tutuusin. Hindi pa napuputol ang pusod noong siya ay ipinanganak pa lamang, at ang kanyang buhay ay hindi mailigtas sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa power beans. Hinawakan ni Hong Dali ang bata sa kanyang mga bisig at tumakbo palabas sa abot ng kanyang makakaya upang ihinto ang sasakyan at magtungo sa ospital. Umalis ka dito. Malakas na sigaw ni Chris Nata na kanina pa sobrang cute at cute. Siya ay mula sa angkan ng dragon. Nang lumabas ang gayong hininga ng dragon, agad na natakot ang mga taong nanonood.
Oo, sa kabutihang palad, mabilis na lumabas si Hong Dali mula sa karamihan habang nakayakap ang sanggol, nang makita niya ang isang ambulansya na sumugod sa komunidad. Ilang doktor ang tumakbo palabas ng sasakyan at nagtanong, nasaan ang bata? Narito, nag-aalalang sabi ni Hong Dali na may malamig na pawi sa kanyang ulo, bilisan mo, pumunta ka kaagad sa ospital, huli na. Ito ay kalabisan na sabihin ng anumang bagay sa oras na ito, mas mahalaga na magligtas muna ng mga buhay. Sumakay si Hong Dali sa kotse, umalangaw-ngaw ang sirena ng ambulansya, si Fight Mengmeng at ang lobby manager ay bumalik din sa kotse upang sumunod, at mabilis silang tumakbo patungo sa ospital. Nang makitang paalis na ang ambulansya, lahat ng taong nanunood ay tumayo mula sa lupa at nagpalakpakan. Lahat ay nagbunyi kay Hong Dali, magaling, binata. Magaling. Walang masyadong bata na ganito. Ay, nako. Ang mabubuting tao ay gagantimpalaan, sigurado iyon. Ang binatang ito ay tiyak na magiging isang malaking shot sa hinaharap. Nakakatakot yung babaeng yun, nakakatakot yung boses. Pinutol muna ng doktor ang pusod, pagkatapos ay kumuha ng bote ng oxygen at inilagay sa sanggol, at gumamit ng alcohol cotton para disinfect ang sugat. Halatang hinang-hina na ang bata at walang lakas na umiyak. Pumikit na lang siya at kumikibot paminsan-minsan. Doktor, maliligtas ba ang batang ito? Mabigat ang pakiramdam ni Hong Dali. Hindi mahalaga ang mga puntos ng tagumpay, ayaw niyang mawala ang ganitong bagong panganak sa mundong ito. Sana, parang napakasama ng kalagayan niya sa ngayon, kaya lang subukan niya ang lahat. Bumantong hininga ang doktor at sinabi sa mababang tono, anong kasalanan, itinapon mo lang ang isang cute na bata. Oh, ilang tao ang gustong magkaanak. Kahit na mas mababa pa rito, ito ay simpleng. Napabuntong hininga din si Hong Dali. Napakaganda ng buhay, ngunit ang isang maliit na sanggol ay kailangang umalis sa mundong ito pagkatapos na siya ay ipanganak. By the way, sino ka sa kanya? Tanong ng doktor. Halika at tingnan pagkatapos marinig ang tungkol dito. Tiningnan ni Hong Dali ang bata ng may maamong mga mata, kumuha ng isa pang dalibin, piniga ang juice at ibinagsak ito sa bibig ng sanggol, at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol sa mga gastusin sa pagpapagamot. Humingi ka lang ng anumang halaga na kailangan mo. Sana lang mabuhay siya. Walang maraming mababait na kabataang tulad mo. Mag-a-apply ako para sa mga gastusin sa pagpapagamot sa aming ospital, sabi ng doktor, susubukan kong makatipid sa iyo. Siya nga pala, binayaran mo lang siya. Inumin mo ito. Ito ay isang espesyalidad mula sa aking bayan. Kung may malubhang na sugatan, maglagay ng juice dito at magkakaroon ito ng kaunting epekto sa pinsala. Biglang gumawa ng dahilan si Hong Dali para lokohin siya, saang ospital ka galing? Ang ikalawang ospital ng Shenzhen Medical University. Tumingin ang doktor sa bintana, nandito na tayo. Ang ikalawang ospital ng Shenzhen Medical University ay masasabing isang napakatanyag na ospital sa Northeast. Tumango si Hong Dali, pinapanood ang doktor na maingat na kinuha ang bata, at sinabi, gamitin ang anumang kailangan mo, huwag mag-alala tungkol sa pera, mayroon lang akong isang kahilingan. Sabi niya at tiningnan ang munting buhay na nakahiga sa damit na humihinga ng malalim, sinabi niya sa malalim na boses, gusto ko siyang mabuhay. Gusto ko siyang mabuhay. Sa pamamagitan lamang ng mga salitang ito, ang lahat ng mga medikal na kawani sa ambulansya ay tumayo sa pagkamangha, at lahat ay yumuko kay Hong Dali. Gagawin namin ang aming makakaya. Sinabi ng doktor na may seryosong mukha, hanggat may kislap ng pag-asa, magsusumikap kami. Niyakap niya ang bata at tumakbo papasok sa loob, ngunit dahil sikat ang ospital na ito, napakaganda ng teknolohiya kaya napakaraming tao ang dumarating upang magpatingin sa doktor kaya hindi madaling sumugod sa loob kahit paulit-ulit siyang sumisigaw na umiwas sa daan, hindi ito nakatulong. Napaka-problema. Tumingin si Hong Dali sa mataong tao sa lobby sa unang palapag ng ospital at nakasimangot. Napakaraming tao kaya hindi madaling makapasok kahit ang mga medical staff. Kaya't hinayla na lamang ni Hong Dali ang doktor sa likod niya at hiniling na tumayo si Kemengmeng sa pintuan ng ospital. Huminga siya ng malalim. Umalis kayo sa harap ko lahat. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka sa daraanan ko, umalis ka sa daan ko, umalis ka sa daraanan ko. Ang dagandong na ito, na parang hininga ng dragon, ay umalangaw-ngaw sa buong ospital. Sa bulwagan sa unang palapag, lahat ay natigilan, nagsisigawan at nakasandal sa magkabilang gilid. Ang buong bulwagan sa unang palapag ay agad na naging tahimik at walang laman. Bilasan mo, bumababa ang temperatura ng katawan ng bata. Ano ang iba pang mga bagay na dapat isaalang-alang sa oras na ito? Nagmamadaling pumasok ang doktor habang nakayakap ang bata. Sumunod ng mabuti si Hong Dali at tuluyang nakapasok sa elevator na nakatuon sa mga medikal na kawani. Hindi madali. Pinunasan ng doktor ang malamig na pawis sa kanyang noo, salamat sa iyo, kung hindi ay talagang mahirap na pumasok ng mabilis. Napakaraming tao. Ayaw mong palawakin ang sukat. Nagtataka na nagtanong si Hong Dali, sa gayong magagandang benepisyo, hindi dapat maging problema ang palawakin ng sukat, di ba? Hindi, walang problema. Ang problema ay mahirap makahanap ng mabubuting doktor.
Mapait na ngumiti ang doktor, lumawak ang sukat, at bumaba ang antas, kaya ang mga nadagdag ay mas malaki kaysa sa pagkalugi. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Tan Chingsheng, hindi ko pa na itatanong. Ang pangalan ko ay Hong Dali, nakangiting sabi ni Hong Dali, Prodigal Son Hong Dali. Prodigal Son. Si Dr. Tan Chingsheng ay natigilan saglit, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Haha, kung ang lahat ng taunan sa mundo ay katulad mo, Mr. Dali, kung gayon ang mundo ay magiging mapayapa. Huwag mong pilitin, haha. Tumanggo si Hong Dali, at marahan na hinawakan ang kamay ng sanggol. Sa oras na ito, medyo gumaling ang katawan ng batang lalaki dahil sa pagkain ng dali beans. Parang may nararamdaman, binuksan niya ang maliit niyang kamay na nakakuyong ang kamao at hinawakan ang kamay ni Hong Dali. Kabanata 1109 na iniligtas. Astig. Ang cute ng bata tinapon niya talaga. Medyo namumula ang mga mata ni Tan Chingsheng nang makita niya ito, at ilang mga nurse sa paligid niya ay napaluhan na. Seryoso rin ang mukha ni Fight Mengmeng at ng manager ng lobby. Ang pinakamabangis na ligaw na coyote sa aming lugar ay hindi papatayin ang sarili nitong mga anak. Bulong ni Mengmeng. Kung alam ko kung sino ang mabisyo, pipilitin ko ang kanyang leeg. Tumanggo si Gu Feifei. Sa tunog ng dingdong, huminto ang elevator. Okay, nandito na tayo. Ang doktor ay nagmamadaling lumabas ng elevator kasama ang bata sa kanyang mga bisig, at lahat ng mga nurse ay sumunod sa kanya, dumiretso sa operating room. Pumasok sila sa operating room, at hindi nararapat na sundan sila ni Hong Dali, kaya sa labas na lang siya maghintay. Buti na lang at bago naghintay ng ilang sandali ay tumunog ang telepono. Kinuha ito ni Hong Dali at nakita ang numero ni Han Songyang. Oy, si Dali ba? Nakangiting tanong ni Han Songyang, nasaan ka? Marami sa aming mga kaibigan ang nakarinig tungkol sa iyo at interesado sa iyo. Gusto ka naming makilala. Ibibigay ko ito sa iyo. Hayaan mo ang hangin. Nasa second hospital ako ng Medical University. Medyo nanlumo pa si Hong Dali, pupunta ka ba? Nasugatan ka ba? Halatang natigilan si Han Songyang at nagtatakang nagtanong, sino ang maaaring masugatan ng bodyguard mo? Ikaw. Dapat si Superman iyon, tama ba? Ayos lang ako, bata naman. Mabagal na sinabi ni Hong Dali, isang bagong panganak na bata ang itinapon sa tubo ng basura, at hindi naputol ang pusod. Nakita ko ito. Nandito na tayo. Damn it, sino ang gumawa ng kaiyahiyang bagay? Halatang galit ang tono ni Han Songyang. Tutal, duguan ang mga lalaking Northeastern, Dali, teka lang, malapit na tayo. Okay, ibinaba ni Hong Dali ang telepono. Ang lobby sa unang palapag ng second hospital ng Medical University. Lahat ay nag-uusap tungkol sa nangyari kanina, ano ang nangyari ngayon? Sino ang binatang iyon? Nakakatakot ang malakas na boses na iyon. Sino ang nakakaalam, ngunit nagmamadali ang doktor. Kailangang may isang bata na may malubhang karamdaman. Siya ay kaya naiintindihan ng isang ama ang pagkabalisa. Tama, sinong hindi mag-aalala kapag may sakit ang anak nila? Isang tao ang nagsabi, pinakabagong balita, mayroon akong isang bagay. Nandito na ang mga kaklase ko. Tumawag ako para malaman ko. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid, ano ang nangyari? Oo, anong nangyari? Sinabi ng lalaki, ito ay isang bagong panganak na bata na itinapon sa basurahan. Nahulog ang tubo, at ang balat sa kanyang noo ay natanggal, at siya ay nagsusuka ng dugo. Kaawa-awa, ang binata ngayon ay isang mabait na tao, at hindi niya pinadala ang bata dito nang mangyari ito. Alam mo ba kung may anumang paraan upang mailigtas siya? Lahat ng tao sa paligid niya ay sumigaw, siya ay walang konsensya, anong uri ng mga magulang ang gagawa nito? Oo, ayokong ma-abort ng maaga ang anak ko, at magdurusa siya ng ganito pagkatapos niyang ipanganak. Kawawa naman, dapat barilin ang mga ganyang magulang. Ito ay hindi makatao. Napuno ng galit ang lahat. Kung tutusin, talagang kabalbalan ang nangyari ngayon. Dahil dito, habang nag-uusap ang mga tao, biglang yumanig ang lupa. Ano ang sitwasyon? Napatingin ang lahat sa labas ng pinto, at natigilan sila nang makita ito. Sa oras na ito, sa bakuran sa labas ng gate ng Second Hospital ng Medical University, isang malaking hilera ng mga luxury car ang pumasok, kabilang ang Land Rover at Porsche Cayenne. Koenigsegg, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Maserati. Isang dosenang luxury cars na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyon bawat isa ay nakapila at nakaparada sa harap ng gusali ng ospital. Hualala! Bumaba ng sasakyan ng isang malaking grupo ng mga lalaki at babae, lahat sila ay nakasuot ng napakarangal. Ang mga lalaki ay lahat ay gwapo at matikas, at ang mga babae ay lahat magaganda at matangkad. Sa kalagitnaan ng Abril, na simulan na ng tagsibol, lahat sila ay nakasuot ng manipis na damit ng tagsibol, at ang kanilang mga braso at hita na puti ng nyebe ay sapat na upang mabulag ang 24K Krypton Gold na mga mata ng lahat ng lalaking naroroon. Yang Zai, nandito ba ang Hong Dali na sinasabi mo? Isang binata na may suot na gold-rimmed sunglasses ang naglagay ng braso sa balikat ni Han Songyang at tumingin sa gusali ng Second Hospital ng Medical University at sinabing, siya ay napakagandang tao. Oo naman, para sa isang bagong abandonadong bata,
ang tanging magagawa ko ay ang magsabi ng awa, ngunit talagang seryoso siya tungkol dito. Tutulungan ko siyang bayaran ang kalahati ng mga gastusin sa pagpapagamot. Tigilan mo ako sa pambabala, sabi ni Han Songyang. Nakangiting hinampas niya ang kamay nito, umakyat na tayo. Talagang napakagandang tao si Dali. Malalaman mo mamaya. Sinundan ni Qiao Xianxian ang karamihan at tumingin sa gate ng Second Hospital ng Medical University na may mga bituin sa kanyang mga mata. Talagang hindi niya inaasahan na napakabait na tao ni Hong Dali. Kuya tingnan mo, sinabi ko lang na mabuting tao si Dali. Hindi sinasadyang nagpadala si Qiao Xianxian ng card ng mabuting tao kay Hong Dali, tingnan mo, tama ako, di ba? Hehe, sabi mo noon ay mabuting tao siya. Mayroon kang masamang intensyon. Sinasabi ko sa iyong mag-ingat ka. Kinagat ni Kuya ang kanyang mga labi at sinabing, sige, akyat muna tayo. Maya-maya ay may isang grupo ng mga tao sa itaas. Pagdating pa lang niya sa 16th floor kung saan inooperahan ang bata, nakita ni Han Songyang si Hong Dali na nakaupo sa sofa na may masamang tingin. Dali, kumusta ang sitwasyon? Unang humakbang si Han Songyang at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Hindi pa malinaw. Hindi ko alam kung maliligtas ba siya o hindi. Nagtaas ng ulo si Hong Dali at nahihirapang ngumiti. Huwag kang mag-alala. Ipinakilala ni Han Songyang sa lahat, ito ang Hong Dali na sinabi ko, talagang mabangis. Kumusta sa lahat? Nag-hello si Hong Dali. Sa oras na ito, mabilis niyang nakita si Qiao Xianxian at ang kanyang kapatid, medyo nagulat, nandito ka rin ba? Hello, Dali. Nahihiyang bati ni Qiao Xianxian na nakayuko. Bumagsak sa lupa ang mga eyeball sa paligid. Hinayla ng ilang babae ang kanyang kapatid at nagtanong sa mahinang boses, Mingfeng, anong nangyayari? Kilala ba siya ni Xianxian? Oo, tingnan mo ang ekspresyon niya, mahal ka ba niya? Oops. Tara, nagustuhan ng ating munting prinsesa ang batang ito. Bibili ba ako ng 2 silot? Kalimutan mo na, tigilan muna ang pagbibiro ngayon, tingnan natin kung mailigtas muna ang bata. Tama na yan. Si Piao Gao, Fu Shuai at Bai Fumi ay naghihintay lahat sa harap ng pinto. Kung tutusin, siya ay isang bagong panganak na labis na nagdusa. Lahat ng naruroon ay gustong magbiro para maibsan ang nakakalungkot na kapaligiran, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, nagpigil sila. Jikwa, bumukas ang pinto ng operating room, at lumabas ang doktor na nakasuot ng maskara. Tumingin siya sa lahat at nagtanong, sino sa inyo ang miyembro ng pamilya ng pasyente? Ako. Diretsyong tumayo si Hong Dali. Kumusta ang sitwasyon? Malubhang mga gasgas, ang mga buto ng ulo ay nakalantad, at ito ay inaasahang mag-iiwan ng mga peklat, ngunit ang mga buto ay hindi nasaktan. Kung mayroon kang pera, ang plastic surgery ay hindi magiging isang malaking problema sa hinaharap. Dahan-daang bumantong hininga ang doktor, sa wakas ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakahinga siya ng maluwag at sinabing, ang talagang seryoso ay 3 tadyang ang naputol habang bumababa at nasira ang mga panloob na organo. Gayunpaman, matagumpay ang operasyon at medyo stable ang kasalukuyang kondisyon. Kailangan itong obserbahan. Matagumpay ang operasyon at medyo stable ang kondisyon. Nang marinig ito, lahat ng nasa labas ng operating room ay natigilan saglit, at pagkatapos ay marahas na nagsaya. Hahaha. Ang galing. Ang galing. Oo, naligtas ang bata. Ang galing kung maliligtas. Tapos na, ang galing. Gusto mo bang ikumpara sa kanya? Ang galing. Ang bata ay naligtas. Ang bata ay naligtas. Ang galing, Natigilan saglit si Hong Dali, at biglang tumalon, hahaha. Naligtas ang bata, Kasabay nito, ang boses ng sistema ay tumunog. Nakatagong misyon, iligtas ang buhay ng isang naghihingalong sanggol na natapos na. Mission reward, 120 achievement points. Nang marinig ang tunog ng system, natigilan si Hong Dali sa una, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Natupad ang misyon. Tapos na. Dahil ang sistema ay nagsasabi na ang gawain ay tapos na, hindi ba ibig sabihin na ang buhay ng bata ay talagang nailigtas? Maganda ang nagawa, at may mga pabuya. Ang mood ni Hong Dali sa oras na ito ay lubhang nakakapresko. Namumula ang mukha ni Qiao Xianxian at nahihiyang tumingin kay Hong Dali. Ang kakaibang binata na ito ay talagang mabuting tao. Dali, ang galing mo. Niyakap ng mahigpit ni Han Songyang ang mga balikat ni Hong Dali, tara na, kailangan kitang tretuhin ng maayos ngayon. Hindi ka pwedeng mag-celebrate. Lahat ng iba ay desperadong tumango, at ang kapatid ni Qiao Xianxian na si Qiao Mingfeng ay malakas na nagsabi, Dali, narinig ko mula kay Yang Zi na kara-rating mo lang sa Shenzhen. Magsaya tayo ngayong gabi at kilalanin ang isa't isa. Ang bata ay nailigtas, at ang presyon sa kanyang puso ay nawala kaagad. Humalaklak si Hong Dali at pinunasan ang kanyang ilong, okay. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng elevator, at dahan-daang lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang 50 taong gulang. Nang makita niya si Hong Dali at ang iba pa, natawa siya, ito ba ang mga mababait na tao na nagpadala ng mga bata dito? Hello. Ako ang direktor ng ospital na ito. Sobrang na-touch ako nang marinig ko ang ganoong bagay.
Kaya naman, espesyal na inaprubahan na ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng batang ito sa aming ospital ay mababayaran ng buo, para makasiguro ka. Nandito na ang direktor, at lahat ng gastusin sa pagpapagamot ay tatanggapin. Haha, salamat, Dean, napakabuting tao mo. Mabilis na humakbang si Hong Dali at iniunat ang kanyang kamay para makipagkamay sa kanya. Dapat lang. Ang Dean ay ngumiti ng napaka-friendly at sinabi, bukod dito, gusto kong gamitin ang insidenteng ito upang may hatid ang positibong enerhiya sa lipunan. May isang reporter na darating upang makapanayam. Siguro kung libre ka. Panayam. Dahil ang bagay na ito ay pinangangasiwaan ni Hong Dali, natural na kailangan niyang gumawa ng desisyon. Sa orihinal, napakagandang bagay para sa isang magandang bagay na mapalabas sa TV, ngunit sa wakas ay umiling si Hong Dali, kalimutan mo na ito, hindi ako interesadong mapalabas sa TV, ito ay masyadong magulo, ang ospital mo na lang ang bahala dito. Well, tama iyon? Nag-isip sandali si Hong Dali, pagkatapos ay tumingin sa paligid, at sinabing, mag-sponsor ako ng pera. Kung tutusin, malaki ang halaga ng pagpapagamot ng batang ito rito. Ha! Biglang sabi ng Dean. Siya ay natigilan, at sa wakas ay sinabing nagmamadali, mayroon akong mabuting hangarin, ngunit hindi upang makalakam ng pondo. Wala lang, hindi naman ako kapos sa pera. Kinuha ni Hong Dali ang card at ibinigay ito sa manager ng lobby, tulungan akong ibigay ito. Ilipat natin ang 50 milyon sa ospital. Kung mayroon pang mga inabandunang sanggol sa hinaharap, ipadala mo lang sila dito. Kabanata 1110, Diktadura at lahat ng uri ng lakas. 5.5 milyon. Nang marinig ang numerong ito, lahat ng tao sa kanilang paligid ay bamuka ang kanilang mga bibig. Sino itong Hong Dali? Mag-donate lang ng 50 milyon basta-basta. Ang dekano ay natakot din at pinagpapawisan ng gusto, at nag-aalalang sinabi, Sir, hindi talaga namin iniligtas ang batang ito para sa pera. Hindi mahalaga, si Han Songyang ang unang nag-react. Kung tutusin, hindi man lang nakikita ni Hong Dali. Ang pagbili ng kotse na nagkakahalaga ng 15 milyon sa isang kisap mata ay tiyak na isang luho. Humalaklak siya at tinapik ang braso ng Dean, sinasabi ni Dali na magiging sponsorship ito, kaya tiyak na walang problema iyon. Mag-sponsor din ako ng privado ng 2 milyon, na sumusunod sa yapak ni Dali. Ang iba naman ay agad na sumigaw, ako rin, kunin mo na lang bilang takeless New Year's money. Kailangan mong makipagsabayan, hindi mo ako maiiwan. Ako rin, hehe, ang sarap ng pera. Napakagaling ng mga lalaki mula sa Northeast, kaya keep up. Siya ay mas makapangyarihan, kayo ay kahanga-hanga, kaming mga babae ay hindi maaaring mahuli. Tama, kung mag-donate ako ng 3 milyon, kailangan kong higit pa sa mga asong ito. Kailangan yan, magdo-donate din ako ng 300. 10,000. Sa wakas ay tumingin si Qiao Xian kay Hong Dali at bangulong, ako, magdo-donate ako ng 5 milyon. Dali, kapag gumaling na ang bata, maaari ba akong maging ninang niya? Napaka-miserable, nakakaawa. Ang isang grupo ng mga tao ay nagsimulang sumigaw muli, sabay-sabay tayong maging ninong niya. Gusto rin naming maging ninang niya. Ang gulo. Haha, kung gusto mo, ayos lang, tumanggaw si Hong Dali, okay, ngayong wala na sa panganib ang bata, huwag mo na kaming pakialaman dito. Magpalat tayo ng pwesto. Oo, magpalat ng lugar. Naghiyawan ang lahat. Punta tayo sa bar at uminom. Natawa si Han Songyang at sinabing, punta tayo sa True Love Bar. Ay shake natin. Napakunot ng noo si Qiao Mingfeng, marunong lang akong iling. Kapag naiisip ko ang grupo ng mga demonyong sumasayaw doon, hindi ako komportable sa lahat. Ang True Love Bar ay malamang nakilala ng lahat sa Shenyang, lalo na sa mga kabataan. Ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig ay iling ang iyong ulo. Ito ay isang hindi nagbabagong katotohanan na hindi nagbago sa loob ng hindi bababa sa 3 taon. 3 taon na ang nakalilipas, noong hindi pa sikat ang hip-hop, ang True Love ay nanginginig ang ulo nito. Ngunit ngayong sikat na ang hip-hop, ang True Love ay nanginginig pa rin ang ulo nito. Maraming mga kabataan sa tunay na pag-ibig, at lahat ay may karaniwang mithiin, iling ang kanilang mga ulo. Maaari kang makakuha ng magandang upuan sa pamamagitan ng paggastos ng higit sa 300 dito. Ang natitirang mga taong nakatayo sa paligid ay ang mga maliliit na brats na naghihintay na magsimulang umiling sa alas 12. Halina't manood pagdating ng alas 12. Biglang hindi mo alam kung nasaan ka. Ang isang pulutong ng mga tao ay sumabog mula sa kung saan at lahat ay pumunta sa dance floor. Sa isang iglap, pumila sila ng maayos, nakaharap sa DJ booth, at sabay-sabay na nanginginig. Para sa inyo na nag-aral, isipin kung ano ang magiging pakiramdam ng pagsiksik ng mga tao mula sa iyong paaralan sa isang silid-aralan upang gawin ang mga paggalaw ng ulo ng ikapitong hanay ng himnastiko sa radyo. Kung pupunta ka dito at hindi uminom ng Teenage, ipinapayo ko sa iyo na umalis bago magsimula ang palabas, kung hindi, ito ay lubhang nakakahiya. Kung gusto mong lumabas, madali lang. Tadyakan lang ang mga bote ng Teenage sa sahig at makakaalis ka na. Hindi mo alam kung ano ang Teenage. Shoutai. Oo, kailangan kong uminom ng dali lahat ng ito ay serye.
Bago lumabas, lihim na hinawakan ni Hong Dali si Han Songyang at sinabing, paboran mo ako at alamin kung sino ang mga magulang ng batang ito. Gusto ko talagang makita kung anong uri ng tao ang hindi makatao. Kailangan. Tumango si Han Songyang, gusto ko ring malaman. Kailangang ipagdiwang kapag naligtas ang bata. Kaya dumiretso ang isang grupo ng mga tao sa True Love Bar. Ikalawang palapag. Ininom ni Qiao Xianxian ang kanyang inumin ng walang pag-iisip. Nakarating ako dito kasama si Hong Dali. Si Qiao Xianxian ay masyadong mapagpasyahan at hindi humigop ng alak. Hinawakan lang niya si Guozhan sa kanyang mga kamay at tinikman ito sa maliliit na sipsip. Magulo ang isip niya. Karamihan sa mga ito ay ang ngiti ni Hong Dali na mukhang walang puso ngunit talagang nagpapakita ng napakatalino ng ngiti kung titingnang mabuti. Talagang misteryoso ang Hong Dali na ito. Ang pera ay dispensable kay Qiao Xianxian. Ang kanyang pamilya ay hindi kailanman nagkukulang sa pera. Sa pangkalahatan, hanggat ibinubuko niya ang kanyang bibig, walang magiging problema sa anumang bagay na wala pang 10 milyon. Ang talagang interesado si Qiao Xianxian kay Hong Dali ay dahil ang buong pagkatao ni Hong Dali ay puno ng walang katapusang misteryo. Para siyang black hole na nakakaakit agad ng atensyon ng lahat lalo na't napakabait nitong black hole. Kaya naman ngayon ay pinanood ni Qiao Xianxian na may ngiti sa mukha ni Hong Dali habang ang lahat ay humalili sa pag-inom ng alak. Syempre, halos hindi uminom ng alak si Hong Dali, at karaniwang lahat ng alak na ibinuhos sa kanya ay napunta sa tiyan ng kanyang bodyguard na si Gu Feifei. Isang nakakatakot na bodyguard, mas madaling inumin kaysa tubig. Uminom siya ng 5 baso ng draft beer sa napakaikling oras nang hindi man lang dumighay. Syempre, hindi rin fuel-efficient lamp ang ibang batang babae sa tabi ni Hong Dali. Halatang bagay na bagay sa kanya ang ganitong okasyon. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, hindi niya napigilan ang kanyang mga mapang-akit na tingin, na nangaakit sa grupo ni Han Songyang ng mga kaibigang patas na panahon na may katulad na background sa pagkatulala, lalo na ang isang napaka-cute. Ang mga damit ay nagpamukha sa kanya na isang magandang maliit na babaeng dragon, at naging focus siya ng atensyon ng mga lalaki sa ilang mesa sa malapit. Speaking of which, ang alak ay talagang isang magandang bagay. Si Chris Nata, na noon pa man ay cute at maging ang palayaw niya ay mengmeng, ay nag-iiba pagkatapos uminom ng sobra. Syempre, karamihan sa kanyang mga mata ay nakatuon kay Hong Dali. O baka ito ay katawan ni Gu Feifei. Ngumiti lang si Qiao Xianxian at pinanood ang isang grupo ng mga tao na nag-iinuman at nakikipag-chat sa kanilang mga kaibigan. Nang makita ang grupong ito ng mga taong naglalaro sa gulo at nababaliw, naalala rin niya ang narinig niya sa ospital noon. Lahat ay mukhang tuwang-tuwa nang mailigtas ang bata. Napakaswerte niya sa pagkakaroon ng ganoong grupo ng mga kaibigan bagamat ang mga taong ito ay karaniwang tinatawag na mga ninuno ng pangalawang henerasyon na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang mga trabaho, kahit na sa mga kritikal na oras ay mayroon pa rin silang dugo ng mga tao. Tama na. Habang nag-iisip ng ligaw sa kanyang isipan, biglang nakakita si Qiao Xianxian ng isang mesa ng mga tao sa hindi kalayuan, 6 na lalaki at 4 na babae. Lahat ng babae ay magaganda. Sila ang uri ng mga tunay na dilag na bihirang makita sa mga bar, ngunit halos lahat sila ay pininturahan. Nakasuot ng heavy makeup. Malakas at makapangyarihan din ang mga lalaki. Bagamat nakasuot sila ng mga ordinaryong casual na damit, kitang-kita na ang mga lalaking ito ay tiyak na tipong may tunay na kakayahan base sa ayos ng pagkakaupo at kilos. Bukod dito, sa paghusga mula sa kanilang mga tattoo, dapat silang nabibilang sa underworld. Ang mga tao sa panig ni Han Songyang ay kabilang sa kategoryang napakayaman, at sa pangkalahatan ay walang maglalakas loob na guluhin sila sa isang bar na tulad nito. Kaya hindi masyadong nag-isip si Qiao Xianxian. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumakbo pabalik ang isang kaibigan na nagtungo lang sa palikuran para mag-alis ng tubig na pasuray-suray, nabagbog ang ilong at namamaga ang mukha. Tinakpan niya ang kanyang mukha at marahas na sinabi, "Damn it, nakilala ko lang ang isang hanggal na lalaki sa banyo na gustong pilitin ang isang batang babae." Nahuli ko siya, at nagsimulang umatake ang lalaking iyon. Pagkarinig nito ay hindi na napigilan ng ilang taong naruroon, agad namang tumayo ang ilang lalaki at sinundan ng binugbog ng walang sabi-sabi. Nagmamadaling tinungo ng lalaki ang banyo, ngunit ayaw na niyang lumayo pa, at pinigilan siya ng 6 na lalaki na medyo binigyang pansin ni Qiao Xianxian noon. Paumanhin, mga kapatid, ang sabi ng isa sa 6 na pinuno, may ginagawa sa loob ang aming panganay na kapatid. Hindi pa huli ang lahat para pumasok kapag katapos niya. Sa oras. Tapos na siya, malamig na ang mga pipino at gulay. Saka anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ilang beses nang nakipag-away sa grupo si Han Songyang, ngunit sa oras na yun siya ay palaging nasa likod ng mga eksena. Sa madaling salita, siya ang may pananagutan sa pagpapakinas ng mga bagay kapag nagsimulang mag-away ang iba. Ngayon, kasama si Brother Dali, bumangon si Han Songyang para sa isang pambihirang okasyon. Walang sabi-sabing kumuha siya ng bote ng alak sa katabi niyang mesa at hinampas ang ulo ng lalaki. Bang! Nagkaroon ng pagsabog, at ang bote ng alak sa kamay ni Han Songyang ay nabasag. Isang daloy ng dugo ang umagos mula sa tuktok ng noo ng pinuno. Gayunpaman, hindi siya gaanong nagawa at nginisyon, not bad, quite courageous. This let's forget it for now.
Sinasabi ko pa rin na kapag lumabas ang kapatid natin, pwede kang pumasok sa dami ng tao hanggat gusto mo. Kung hindi, haharin dyan ang ganitong paraan. Kung gusto mo siyang atakihin ng diretsyo, tanggap pa rin. Ngunit ang paghampas sa ulo ng isang bote ng alak, at pagkatapos ay nakikipag-usap pa rin na may ngiti sa kanyang mukha, ay medyo nakakatakot ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Han Songyang at ang iba pa ay mga ninuno ng pangalawang henerasyon, kaya medyo natarante sila nang makaharap ang gayong tao. Mga kamay at paa. Feifei, pumasok ka at tingnan mo. Itinuro ni Hong Dali si Gu Feifei, kung talagang gumagamit ng puwersa ang isang tao, magagawa mo ito sa iyong sarili. Okay. Hindi sineseryoso ni Gu Feifei ang gayong mga tao at dumiretso sa banyo. Sumugod sa direksyon. Sa oras na ito, halatang medyo galit ang pinuno, at humakbang pasulong upang pigilan si Gu Feifei. Ang resulta ay isa pang malakas na putok. Siya, na natama ng bote nang hindi nagbabago ang ekspresyon noon, ay diretsyong lumipad palabas, bumagsak sa 3 mesa, at tuluyang napahiga sa lupa. Diretsyong pumasok si Gu Feifei sa banyo, at pagkatapos ay nagmula sa loob ang sigaw ng isang babae. Ang paggalaw dito ay nakakuha na ng atensyon ng nakapaligid na mga tao, at mabilis silang gumawa ng paraan para sa isang open space na may diameter na halos 10 metro. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Maya-maya, lumabas sa banyo ang isang kalbong lalaki na halos 2 metro ang taas. May tato siyang blue dragon sa likod ng ulo niya. Itinali niya ang kanyang sinturon at lumabas habang nagmumura, hindi ko man lang maisara ang pinto. May nakita akong magandang bagay na paparating, ngunit sumugod ang isang asong parang baboy, na nagpapahina sa akin. Damn it! Lumabas siya ng banyo na nagmumura at tumingin sa wala siyang naramdamang sorpresa sa paligid. Ang sabi lang niya, napakatalino mo. Naglakas loob ka talagang sirain ang mga kabutihan ko. You should go out and find a open space. I will pick all of you by myself. Gusto mo bang umakyat ng isa-isa o magkasama? Pumili ka. Ang dalawang grupo ng mga tao ay lumabas, at tinulungan ni Gu Feifei ang isang batang babae na mukhang estudyante sa high school na lumabas ng banyo. Ang batang babae ay may pulang mata at magulong damit. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Hong Dali. Karaniwan, ang isang batang kasing edad ng batang ito ay hindi madaling pumunta sa lugar na ito. Ngayong nandito na siya, siguradong hindi na siya dadalhin sa banyo para ma-rape, kaya medyo malabo si Hong Dali sa mga nangyayari. Hindi ko rin alam, sabi ni Gu Feifei. Nang pumasok ako, hinubad ang pantalon ng babaeng ito, at malapit nang mawala ang kanyang pagkabirhen. Ngunit nang makita ako ng malaking lalaki, huminto siya, kinuha ang kanyang pantalon at tumakbo palabas. Ang Gu Feifei ay mayroon ding iba't ibang makapangyarihang pag-andar. End of this chapter.